Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 2371 Gaano ka-simple. Napakunot ang noo ni Yefan nang makita niya ang eksenang ito. Tila talagang lumabas sa mga guho ang masamang espiritu na nasa lambak ng 10,000 bulaklak. Tinatamad siyang gumawa ng kahit ano, tahimik lang siyang nakatayo sa harap ni Sheila Nyo. Mag-ingat kayong lahat. Dahil lalong nagiging matatag ang mga bitek, maaaring dumami ang mga sinaunang species na lumabas. Ang mga sinaunang species na ito ay binago ng kapangyarihan ng kaguluhan, na bihira sa kasaysayan, huwag mong saktan ito. Malakas si Phillips. Nakakita ako ng higit sa 100 masasamang espiritu, at pagkatapos na matuklasan ng isang buhay na tao, lumipad sila patungo sa magkabilang panig ng kanya na parang baliw. Maliban sa 2 masasamang espiritu na lumipad sa sinaunang Moyuan, ang iba pang 2 ay pawang umaatake sa Heavenly Paradise. Ang isang grupo ng mga eksperto sa banal na kaharian ay lubhang maingat, sa takot na ang mga walang buhay na halimaw na ito ay saktan ang kanilang mga sarili. Nakita ito ni Meng Yikyo, isang ngiti ang lumitaw sa sulok ng kanyang bibig, tumalon siya, at ang paglilinang ng banal na espiritu ay biglang sumabog. Isang mag-ara ang dumaan sa kalangitan, na nagpatawag ng 7 espada sa langit, lahat ay napapalibutan ng isang pulang espada na layunin halo. Ang Frost Red Sword Intent, pinuputol ng espada ang hangin ng taglagas. Ang 7 espada ang sabay-sabay na lumipad palabas, humiga ng paalang sa himpapawid ng may katumpakan, at lumikha ng 7 hampas ng hangin, na winasak ang lahat ng 12 o higit pang masasamang espiritu. Sa gilid ng sinaunang Moyuan, ang Niu Wanji na iyon, na may hawak na malaking palakol, ay sumugod at tinadtad ang 2 masasamang espiritu. Halos sabay na naalis ng 2 ang masasamang espiritu, ngunit ang pamamaraan ni Meng Yikyo ay halatang mas napakarilag. Mayabang na sumulyap si Meng Yikyo kay Niu Wanjin sa sinaunang bahagi ng Moyuan, at pagkatapos ay mapanuksong tumingin kay Yefan na hindi kumibo. Damn it! 2 stroke ang mabahong batang iyon. Sabi ni Niu Wanjin, hinihimas ang kanyang balbas. Lahat ng mga santo sa Demon King's Hall ay tumango rin. Ngumiti si Ancestor Qing Deng at sinabi, kung tutusin, siya ay inapo ng Sword Saint Azumo. Ang pamana ng Hidden Sword Villa ay hindi mali. Tumingin sila ni Yaoer kay Yefan at nagtatakang nagtanong, iyong kamahalan na Sword God, ang taong iyon ay tila pinupukaw ka, kaya hindi ka magagalit. Ngumisi si Yefan. Sa totoo lang, hindi talaga siya galit, at hindi rin ito nakaapekto sa kanyang mga interes, hindi banggitin na ang ekspresyon ni Meng Yikyo ay medyo nakakatawa. Bumagsak sa lupa, ginulo ni Meng Yikyo ang kanyang mahabang buhok, may ilan lang na halimaw, bakit magugulat ang Sorcerer King? Tumawa si Phillips, haha. Kung tutusin, isa itong sinaunang species, mapanganib at hindi mahuhulaan, mag-ingat. Pagkatapos ng lahat, tama iyon. Pero iba talaga ang sword intent ni Master Meng Xiaojuang sa swordsmanship ng Kangjan Villa. Oo, ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng isang taong marunong mag-utos ng 7 espada, at ganoon pa rin. Ang kinis, ang mga sekretong kakayahan ng Hidden Sword Villa ay talagang kamangha-mangha. Tulad ng inaasahan sa anak ng Sword Saint Azumo, ito ay isang eye-opener para sa akin. Ilang mga banal na lugar din ang pumupuri sa kanya. Ikanaway ni Meng Yikyo ang kanyang kamay, at 7 high-grade na lumilipad na espada, na pino at pino, ay pumaligid sa kanya, at ang mga espada ay kumikinang ng maliwanag. Yuki dyan lang, wala ka talagang alam. Kung ang young master na ito ay kinuha ang lahat ng 18 espada, hindi ba ito matatakot na mahulog ang iyong mga mata? Ano? 18 espada. Kasabay nito, ang 18 espada ay mga sugo. Ano ang kaharian ng espada? Maraming mga banal na lugar ang hindi pa nakakita kay Yefan Yujian. Sa karaniwang konsepto, ang 3 espada sa parehong oras ay napakahusay na. Sapagkat, ang Edgeworth ay hindi lamang tungkol sa paggawa ng espada, kundi pati na rin maingat na namumuno sa labanan, kung hindi, imposibleng pag-usapan ang tungkol kay Edgeworth. Nakakita na rin ako ng ilang mga banal na lugar ng Yefan Yujian, at sa palagay ko ay wala sa aking puso, ngunit hindi ko ito ipinakita. No wonder you are being blinded by some sword god. Mukhang nakakaawa ang kaalaman mo sa swordsmanship. Si Meng Yikyo ay labis na ipinagmamalaki nang makita ang isang grupo ng mga tao na natulala. Nang makita ang kagandahan ng kanyang anak, ang mga mata ni Meng Izuyon ay napuno ng ginhawa, ngunit itinuro pa rin niya, Yikyo, huwag kang maging mayabang. Ilang beses ko nang sinabi sa iyo bilang isang ama, ang kahinhinan lamang ang maaaring umunlad. Pare, syempre, hindi makakalimutan ng bata ang orihinal na intensyon. Nakilala ko lang ang ilang mga lalaki na gumawa ng pangalan para sa kanilang sarili at gustong malinisan ang kanilang isipan, sabi ni Meng Yikyo na nakangiti. Ang lalaki, sa kanyang bibig ay natural na si Yefan sa kabilang panig. Sa katunayan, walang pakialam si Yefan sa sinasabi nila. Sa sandaling ito, pinangunahan ni Yefan sila ni Yaoer na maghintay ng ilang tao mula sa Wando Sect, at lumipad mula sa sinaunang Moyuan. Sa una, ang mga tao sa Wando Sect ay ayaw, at nadama na ito ay masyadong mapanganib.
Ngunit si Lan Yaoer ay hindi masyadong natakot at pumayag na kilalanin muna ang koponan ni Ye Fan. Xiao Yu, hayaan mo akong ipakilala sa iyo, ito ang mga papasok sa atin mamaya, ang Beast Saint, ang Shadow Sword Saint at ang Ghost Saint, sabi ni Ye Fan. Nais sabihin ni Lan Yaoer na hindi siya tinatawag na Xiao Yu, ngunit ngayon ay may balak siyang gamitin ang lalaki, kaya nagpigil muna siya. Binati niya si Yingying at nakangiting sinabi, Senior, Junior Lan Yaoer, Saintess of Wandu Sect, binabati ko kayong lahat. Nakangiti lang si Sen Ying at ang iba pa, at tumango kay Lan Yaoer. Biglaan. Si Ji Chang'a, na sumusunod kay Yao Weixian, na tahimik at walang lakas ng loob na magsalita, ay itinuro si Lan Yaoer at napasigaw ng malakas. Ikaw yun noon. Namumula ang mga mata ni Ji Chang'a at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Natigilan si Lan Yaoer saglit. Sinulyapan niya ang nakamaskara na si Ji Chang'a, at tila may naalala, at medyo hindi inaasahan, ikaw pala. Tadhana talaga. Demon Girl. Miyembro ka pala ng 10,000 Poison Sect. Tumulo ang luha ni Ji Chang'a. Nagulat si Ye Fan, natigilan ang kanyang puso, at napakunot ang noo niya, Elder Chang'a, maaari bang? Nilason ka ni Xiao Yu noon. Your Excellency Sword God. Siya iyon. Siya ang may kasamang ibang tao noon, ang pumatay sa akin. Nasugatan, nalason ng gu. Nawasak niya ang mukha ko. Sigaw ni Ji Chang'a. Inusenteng sinabi ni Lan Yaoer, noon, nang lumabas kami ng aking Panginoon para magsanay, iginiit mo na kami ay masasamang demonyo at gusto mo kaming patayin. Kung ayaw mong ikaw mismo ang gumawa nito, paano ka namin magagagalit ng guro ko ng walang dahilan? Ang mga tao ng pamilya Shenlong. Ang bawat isa ay isang magsasaka. Napakabait na hindi kanila pinatay. Ako pa ba ang sinisisi mo? Ikaw, galit na galit si Ji Chang'a na hindi siya nakaimik, puno ng hinanakit ang kanyang mga mata, ngunit nalaman niyang hindi ko alam kung saan ako makikipagtalo. Napahiya si Yao Weixian. Una, baka hindi niya matalo si Lan Yaoer. Pangalawa, halatang naaakit si Ye Fan kay Lan Yaoer. Medyo sumakit din ang ulo ni Ye Fan, imposibleng saktan si Shi Lan Yu para sa kapakanan ni Ji Chang'a, ngunit ang makita si Ji Chang'a na ganito ay talagang nakakaawa. Elder Chang'a, kung gusto mong tulungan ka ni Xiao Yu na lutisin ang lason, bibigyan kita ng iba pang kabayaran para sa kanya, hihingi ng tawad sa iyo, at lutisin ang karaingan na ito, ano sa palagay mo? Narinig ni Ji Chang'a ang mga salitang ito, bagamat naramdaman niya sa kanyang puso na naagrabyado pa rin ako, ngunit alam ko rin na hindi ako mahalaga, at napakabuti na para sa Sword God na trituhin siya ng magalang. Dahil ito ay isang babae na gusto ng inyong kagalang-galang na Sword God, kung gayon natural na wala akong masabi, ngunit hindi ko kailangan ng kabayaran. Hanggat ang aking mukha ay maaaring gumaling, wala akong mahihiling. Nakahinga ng maluwag si Ye Fan at sinabi sa batang babae sa tabi niya, Xiao Yu, anong uri ng lason ang mayroon ka, pakirelieve ang nakatatandang Chang'a. Si Lan Yaoer ay tila nabalisa, ito ay napakaraming taon, hindi ko na ito maalala ng ilang sandali, at hindi ito sabay-sabay. Ang bagay. Kung mapagkakatiwalaan ito ng inyong kagalang-galang na Sword God, pagkatapos ay maghintay hanggang sa makalabas ka sa sinaunang mga guho, at pagkatapos ay hayaan ang elder na ito na alisin ito. Bamulong si Ye Fan sa kanyang puso, ang munting demonyong babaeng ito ay napakatuso pa rin matapos mawala ang kanyang memorya. Halata na sadyang inaantala nito ang oras, at mayroong maraming proteksyon, upang hindi niya ito masaktan sa mga sinaunang guho. Ngunit hindi mahalaga sa kanya, gayon paman, hindi niya intensyon na palayain si Shi Lan Yu, at hindi siya nagmamadaling alisin ang lason. Matapos tanungin si Ji Chang'a, at nakitang walang opinyon si Ji Chang'a, sinabi ni Ye Fan, okay, kung gayon, ito ay isang deal, at aalisin ko ito kapag lumabas ako. Ang maliwanag na mga mata ni Lan Yaoer ay ngumiti na parang gasuklay na buwan, isang salita ay naayos na. Ngunit sa sandaling bumaba ang boses, isang panunuya ang narinig. The surnamed Ye, are you a fool? Malinaw na ginagamit ka ng babaeng demonyong ito. Naniniwala ka ba talaga? Sa tingin ko hindi ka Diyos ng espada, kundi isang santo ng pag-ibig. Ipinapayo ko sa iyo na gumising, ang ganitong uri ng sinaunang ang demonyong batang babae ng Muyuan, para kumita, hindi ko alam kung ilang lalaki ang kanyang nakasama. Maniniwala ka ba sa kalokohan niya? Gaano ka ka-innocent? Nakatayo si Meng Yikyo sa pitong lumilipad na espada na napapalibutan ng mapaglarong mukha. Ngumisi. Kabanata 2372 sapat na ang isang espada. Bagamat naramdaman ng mga santo na ang mga salita ni Meng Yikyo ay pangit, karamihan sa kanila ay may ganoong ideya sa kanilang mga puso, at nadama na ang paghawak ni Ye Fan dito ay may kinikilingan. Ang isang demonyong babae mula sa sekta ng Wando ay karapat-dapat sa gayong pagtitiwala. Sumimangot sila ni Yaoer, at may bakas ng lamig sa kanyang mga mata. Kalokohan! How dare you slander our Saintess of Wando sect? Hindi na kayanan ni Elder Langdo. Ang kanyang misyon ay protektahan ang Saintess at mapanatili ang reputasyon ng Wando sect. Nang walang pag-aalinlangan, inilabas ni Rondo ang kanyang machete, nag-activate ng Holy Body Cultivation, at direktang hinampas si Meng Yikyo.
Napangiti si Meng Yikyu ng mapanlate, at matagal na ang nakalipas na hinati ang isang lumilipad na espada, gumuhit ng pulang ilaw, at direktang sinaksak kay Lang Do na may layunin ng espada. Keng. Si Jian Yi ay may dalang ipoipo, na tila isang tuwid na linya, ngunit ang ibabaw ng pag-atake ay higit pa doon. Walang babala, ang bugzo ng hangin na dala ng sword intent ay direktang tumama sa talam ni Rondo at nagpalipad sa kutsilyo ni Rondo. Laking gulat ni Ron na Otres na sana siya nang makita niya ang isa pang lumilipad na espada na pinaputukan siya. Ang Wonderman ay mahusay na gumamit ng lason ng Gu upang patayin ang mga hindi nakikitang kaaway. Ang mga espada ay hindi mga espesyalidad, lalo pat makatagpo ng ganoon kalapit na Heavenly Sword Intent. Nang makitang malapit na siyang ma-recruit, hindi nakaiwas si Rondo, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at pumikit, at naghihintay na lamang na mamatay. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang segundo, nalaman ni Rondo na wala siyang gagawin. Hindi nakakatulong, dahan-daang iminulat ni Rondo ang kanyang mga mata. Isang figure ang biglang lumitaw sa kanyang harapan, na may nagninangas na gininto ang kamay, understatement hold that Meng Yiki's flying sword. Kahit na mayroon pa ring magulong hangin si Feijian na may mga katangian ng sword intent, hindi ito naramdaman ni Ye Fan. Sword God. Napalunok si Rondo, na pagtanto lamang na iniligtas ng Diyos ng espada ang kanyang buhay. Malungkot ang mukha ni Ye Fan, at hindi siya mapakali sa mapanukso at sarkastikong pananalita ni Meng Yikyu laban sa kanya noon. Wala siyang kaparehong kaalaman sa mga pulaka na ito sa balon, at hindi siya naaapektuhan ng susi. Ngunit ininsulto ni Meng Yikyu si Shilanyu sa pagkakataong ito, kaya iba ang kalikasan. Hindi kinaya ni Ye Fan na saktan ang sarili niyang babae, maging ito man ay pag-uugali o salita. Tulad ng lahat ng naruroon, si Meng Yikyu ay natigilan saglit. Hindi ko malinaw na makita kung paano dumating si Ye Fan at nahuli si Feijian. Ngunit nang makitang nagsimula na si Ye Fan, sa halip ay nagpakita ng pananabik si Meng Yikyu. Haha. Medyo kawili-wili. Kung mahuli mo ang espada ng Young Master na ito, may mga kasanayan ka pa. Ang paghihintay na mabuksan ang mga sinaunang guho, ito ay nakakabagot pa rin, kaya hayaan ng Young Master na ito natanggalin ang iyong tinatawag na Sword God, na pangalan. Kumpiyansa na itinaas ni Meng Yikyu ang mga sulok ng kanyang bibig, at muling kinuha ang kontrol sa kanyang espada, at pinaikot ang isa sa natitirang 6 na espada sa hangin, na bumubuo ng isang linya ng mahabang ahas. Frost Red Sword Intent, Rainbow Light. Ang 6 na lumilipad na espada ang naging pulang streamer, na tumutusok kay Ye Fan sa napakabilis na bilis. Nang ang lahat ay nag-iisip kung paano iiwas ang Sword God, bigla nilang nalaman na hindi gumagalaw si Ye Fan. Sa isang iglap, nakakita ako ng 6 na lumilipad na espada, at lahat sila ay biglang tumigil nang umabot sila ng halos 3 metro sa harap ni Ye Fan. Nakita ko na ang 6 na lumilipad na espada ay naging masunurin na munting tupa, na paliligiran ni Ye Fan, ngunit talagang kontrolado sila ni Ye Fan. Nagulat din sila ni Yaoer at ang iba pang mga tao mula sa Wando sect sa likod. Si Meng Yikyu ay natigilan, at bumulong sa kanyang sarili, ito. Paano ito? Meng Yikyu, na nasa tabi niya. Nagsimulang magmukhang medyo hindi mapalagay, at malakas na sinabi, Yikyu. Tumigil ka. Huwag kang bastos. Pare, puro lang talaga. Hindi seryoso yung bata. Mabilis na natagpuan ni Meng Yikyu ang natitirang 11 espada mula sa storage ring. Nang makita ng mga santo si Meng Yikyu na nag-iisa na may hawak na 18 mataas na uri ng lumilipad na espada, lahat sila ay sakam. Kahit naharangin mo ang 7 espadang iyon, hindi mo mapipigilan itong 11 espada. Shuanghong Sword Intent. Meng Feihua. Inipon ni Meng Yikyu ang kapangyarihan ng kaguluhan at layunin ng espada, hinihimok ito ng buong lakas, at 11 lumilipad na espada ay parang lumilipad na mga espada. Isang sword flower na may umiikot na talulot ang sumipol kay Ye Fan. Ang kanyang tampok na sword intent ay dinala ng buo sa hakbang na ito, na direktang nagdadala ng paalang na buhawi na bagyo. Ang mga banal na monghe na naruroon ay sunod-sunod na umatras, nang ahas na huwag hawakan ng basta-basta ang layunin ng espadang ito. Ngunit hindi pa rin kumikibo si Ye Fan, nakatingin sa kawalan habang papalapit ang bagyo, isang emperor-level na sword intent caution ang biglang sumabog. Ang Crimson Tide Canyon ay parang lindol. Ang isang malaking bilang ng mga bato ay nahulog at nahulog sa mga bangin. Sa sandaling iniunat ni Ye Fan ang kanyang kamay, ang 11 espada ni Meng Yikyu ay muling sumunod, pinawi ang layunin ng espada, at pinalibutan si Ye Fan. Ang mga mukha ng mag-ama ng pamilya Meng ay lahat ay nagbago ng husto, habang ang Lan Yaor sa likod niya ay may maningning na mga mata. Wala kang matibay na kaalaman sa swordsmanship, kaya gusto mo lang magsanay ng swordsmanship. Malumanay na sinabi ni Ye Fan, sayang ang magagandang espadang ito. Namula si Meng Yikyu at galit na sinabi, ikaw. Umaasa ka lang sa isang emperor-level na sword. Ibig kong sabihin, karapat-dapat din nakausapin ang Young Master na ito tungkol sa sword fighting skills. Ang aming kakayahan sa pakikipaglaban sa espada sa Kangjan Villa ay walang kapantay sa mundo. Talaga, si Ye Fan ay walang tiwala, pamitik lang ang kanyang mga daliri. Sa isang iglap,
10,000 lumilipad na mga espada, tulad ng mga sinag ng liwanag, ang tumatakip sa langit at araw. Ang lahat ng lumilipad na espada na hindi bababa sa top grade, at kahit isang malaking bilang ng mga top grade na flying sword, ay nakasisilaw, na parabang ang buong Iting Canyon ay tinina sa isang kakaibang mundo. Huwag sabihin na ang mga mata ni Meng Yikyo ay malapit nang lumuwa habang nakabuka ang kanyang bibig, si Meng Izuyon ay ganap na natulala. Nakagawa sila ng mga lumilipad na espada sa loob ng 10,000 taon, ngunit hindi pa sila nakakita ng napakaraming nangungunang lumilipad na mga espada. Ang mga santo sa Asgard, ang mga demonyo sa palasyo ng Diablo, lahat sila ay natulala, at maraming tao ang patuloy na kumukurap, parang panaginip. Gumalaw ang puso ni Ye Fan, at 10,000 lumilipad na espada ang naging 8 Desolate Emperor Dragon ng direkta sa kalangitan. 8 makapangyarihang higanteng Stegosaurus ang umungal sa himpapawid, at ang tunog ng mga metal na espada na, kumikilam, umaalingaw-ngaw, ay nagparamdam sa hindi mabilang na mga tao na namamanhid ang kanilang mga anit at hindi ng ahas na gumalaw. Ang pagtingin sa parang buhay na Stegosaurus na ito, at iniisip ang tinatawag na, Sword Mastery, ni Meng Yikyo ngayon lang. Hindi alam ng mga santo kung paano ito ilarawan, ito ang agwat sa pagitan ng tao at Diyos. Gayunpaman, kung iisipin mong mabuti, ang Heavenly Star God, na dating kilala bilang mito, ay pinatay na ng Sword God. Paano may kukumpara ang Hidden Sword Vilya at Meng Yikyo sa Sword God? Ang mga tao ay ganito, kapag ang Heavenly Star God ay hindi matatalo, ang lahat ay mag-iisip na ang Heavenly Star God ay magiging sobrang makapangyarihan. Ngunit sa sandaling matalo ang Heavenly Star God General, magkakaroon ng ilusyon, na parabang ang Heavenly Star God General ay walang iba kundi iyon. Hanggang sa sandaling ito, nauunawaan ng mga santo na hindi ang Heavenly Star God General ay mas mahina kaysa sa inaakala, ngunit ito ay talagang dahil ang Sword God ay masyadong makapangyarihan. Mas malakas. Umuungol. Gitling. Parang may dalang dagandong ng dragon, ang 8 Desolate Emperor Dragons ay nagtipon-tipon sa ibabaw ng ulo ni Meng Yikyo, tulad ng 8 makalangit na dragon, na tinatanaw ang walang kabuluhang buhay. Hindi napigilan ni Meng Yikyo na lamambot ang kanyang mga binti, at hindi siya makatayo, kaya bumagsak na lamang siya sa lupa. Ama! Ama, iligtas mo ako! Natarante si Meng Yikyo, naramdaman niyang nahulog ang isa sa mga Stegosaurus na ito, at tuluyan na siyang nawala. Sa sandaling ito, paano pa rin siya magmukhang high-spirited, mayabang at supladong young master. Maraming tao ang palihim na nanunuya at umiling. Sa kaunting lakas na ito, nang ahas silang pukawin ng Sword God. Ito ay talagang nakakatalo sa sarili. Biglang nagising si Meng Izuyon sa oras na ito, alam niyang hindi maganda ang kalagayan ng kanyang anak, ang presyon ng banal na espiritu ay sumabog sa kanyang buong katawan, at biglang lumitaw sa harap ng kanyang anak. Isang 3 talampakang berdeng taluktok na puno ng mga pattern ng ulap ay tila nakakabit sa hoarfrost, at lumitaw sa kamay ni Meng Izuyon. Your Excellency Sword God, sinakta ng anak ko ang iyong kamahalan, ako ay magbabayad para sa kanya, maaari ko bang bigyan ng mukha sina Meng Mo at Kang Janvilla? Ang pag-alis sa mga sinaunang guho ay malapit na, bakit natin sasaktan ang ating sarili sa isang maliit na bagay? Meng Chuyon malungkot ang mukha niya. Sa sandaling makita ko ang Sword Saint Azumo, na sumikat 2,000 taon na ang nakalilipas, para sa kapakanan ng kanyang anak, hinarap niya ang Sword God na ngayon ang pinakasikat, at ang magkabilang panig ng banal na kaharian ay nalilibang. Natural na ayaw ng mga santo sa Asgard, dahil nag-away ang dalawa at nasira ang general bago sila umalis. Ang mga santo sa palasyo ng Diablo ay lubos na inaabangan ito. Anyway, kung sino man ang masaktan o mamatay ay isang masayang pangyayari para sa kanila. Saglit na natahimik si Ye Fan, pagkatapos ay sa isang kaway ng kanyang kamay, ang lumilipad na espada sa kalangitan, ang Emperor Dragon ng 8 Desolations, ay nawala sa isang iglap. Nakahinga ng maluwag si Meng Izuyon, salamat, Your Excellency Sword God, mukhang napakamatuwid pa rin ang inyong kamahalan at alam niya na ang mas malaking larawan ang pinakamahalagang bagay. Hindi na kailangang magpasalamat sa akin, malamig na sabi ni Ye Fan, hawak ang isang lumilipad na espada sa kanyang kamay. Para patayin ang iyong ama at anak, sapat na ang isang espada. Kabanata 2373 ang parehong kaaway. 2373. Napabuntong hininga ang lahat ng santo sa audience. Ang pagmamaliit na ito ay parang nakakatakot. Ang 2 master ng Saint Body Realm ng Tibetan Sword Vilya na sumama sa kanila ay mabilis na lumapit kay Meng Chuyon. Sword God, ikaw ay mayabang. Wala kaming kinalaman sa mundo, ngunit hindi kami matatakot sa sinuman. Sa sandaling sumali ang banal na katawan, ito ay isang 4-on-1 na sitwasyon sa isang iglap. Kumislap ang mga mata ni Meng Izuyon, kumunat ang kanyang mga kilay, at inabot niya ang kamay para Senador Yasun ang 2 kasamang master na huwag barilin. Humakbang siya ng may pagmamalaki ng ngiti sa gilid ng kanyang bibig, Your Excellency Sword God, baka matanda na si Meng, bata ka pa, at wala ka pang masyadong naririnig tungkol kay Meng. Pero maniwala ka na kung may gyera, baka hindi mo kaya. Kunin natin ang mga benepisyo. Not to mention, may kakayahan ka ba talagang patayin mag-isa ang mag-ama natin?
Sabihin ko na kahit medyo masungit ang anak ko at makasakit sa inyong kamahalan, hindi krimen ang mamatay. Dahil tinawag ito ng inyong kamahalan na isang espada na Diyos, maaari bang wala kang ganitong uri ng pag-iisip? Tumingin si Yefan kay Lan Yaoer sa likod niya, bastos ang anak mo sa akin, at tinatamad akong gumawa ng kahit ano. Ngunit ang batang iyon, na nang insulto sa aking babae ay dapat mamatay. Tahimik na tinitigan ni Lan Yaoer ang lalaki gamit ang kanyang mapupungay na mga mata, ang kanyang puso ay nanginginig ng bahagya, ang lalaking ito. Mukhang talagang gusto ang babaeng iyon na nagngangalang Xiaoyo. Mukhang gusto niya talagang gamitin ng husto ang pagkakakilanlan ng babaeng ito na kamukha niya. Si Elder Lang Duo at ang iba pa mula sa Wando Sect ay natulala. Paano naging babae niya ang banal na dalaga? Ngunit sa ngayon, hindi sila nang ahas na makipag-usap pabalik kay Yefan. Nagmamadaling bumangon si Meng Yikyo sa oras na ito, namula ang kanyang mukha at makapal ang kanyang leeg at sumigaw, kung gagawin mo ito, magiging kaaway ka ng ating Tibetan Sword Villa. Ngayong 4-on-1 na, may kumpiyansa na naman siya, not to mention the hidden sword villa behind One Ian Foundation, lalo siyang walang takot. Nang hindi naghihintay na magsalita si Yefan, isang panunuyaang nagmula sa mga santo. Ang tanging Tibetan Sword Villa, maglakas loob na banta sa aming Shenlang clan. Ang lalaking tumayo ay ang ninuno ng Shenlang clan, si Ji Yameng, na nandoon sa parehong oras. Ang ilan sa mga sanctuary master ni Shenlang ay narito ngayon, ngunit wala silang oras na makipag-chat kay Yefan ngayon lang. Kung maglakas loob kang maging walang galang sa Sword God, ikaw ay isang kaaway ng aming Shenlang clan. Mataimtim ding sinabi ng isa pang ninuno ng angkan ng Shenlang. Mukhang masyadong low-key ang pamilya namin Shenlang sa paglipas ng mga taon. Kahit isang karaniwang pamilya sa lugar ay naglakas loob na sampilan ang kanilang ilong at mukha. Meron 5 ninuno mula sa pamilya Shenlang, maliban kay Ji Yameng, na nagkita sa Qinghai Building sa simula. Ang 3 pa ay hindi pamilyar na mukha. Tinatayang nakatago rin ito sa mundo, at nakita lamang ang mga sinaunang guho. Sa katunayan, ang mga ninunong ito ay walang partikular na relasyon kay Yefan Pan. Ang bawat isa ay isang malakas na tao na nakakita ng mundo. Kahit gaano kalakas si Yefan, junior din siya. Gayunpaman, ngayong nang-ahas na ang Tibetan Sword Villa na gamitin ang background ng kanilang pamilya para apihin ang mga tao, natural na hindi uupo ang mga ninuno ng pamilya Shenlang. Kung ikukumpara sa isang dinastiya o isang bansa, ang angkan ay higit na nagmamalasakit sa pagpapatuloy ng sarili nitong bloodline. Dahil ang dinastiya ay magwawakas sa kalaunan, ang dugo lamang ng angkan ang ipapamana sa mga panahon. Upang magmana ng angkan, dapat itong magkaisa at magkaisa sa labas ng mundo. Lumalaban mag-isa, personal grudges, yun lang. Dahil ang Tibetan Sword Villa ay lumipat sa labas ng pamilya, syempre ang Shenlang clan ay hindi makayanan ito. Kapag lalabas, mas mapapahiya ang mga anak ng angkan sa kalaban. Sa ganitong paraan lamang sila makakakuha ng respeto at hindi minamaliit. Biglang naging 6 na tao ang party ni Yefan, at halatang mas malakas ito. Ang mga santo sa Asgard ay umiling at ngumiti ng pilit, talagang pinatay ni Meng Yikyo si Meng Izuyun, at baka kailanganin pa niyang itago ang Sword Villa. Sa Paradise of Paradise, ang Tibetan Sword Villa ay talagang ang nangungunang 3 cultivation family, na may pambihirang katayuan. Dahil karamihan sa Dongchan Feudi ay isang sekta, napakaikli ng panahon, at hindi ito may kukumpara sa pamilya. Ngunit kumpara sa mga behemoth ng antas ng 4 na pangunahing angkan, kumpara sa angkan ng Shenlang, ito ay tulad ng paghampas ng bato sa isang itlog. Ang mga ninuno ng mga tao ay paulit-ulit na nagtatag ng mga dinastiya, at dinaig nila ang daan-daang mga angkan. Kaya mo ba? Gustong ibenta ni Quan Honghuang ang mukha ng pamilyang Shenlang, dahil may mga tao mula sa pamilyang Shenlang saan man sa buong Honghuang. Mayroon bang sapat na tao sa iyong Tibetan Sword Villa? Oo naman, biglang nagbago ang ekspresyon ni Meng Izuyun at ng iba pa. Sa unang pagkakataon, tinitigan ni Meng Izuyun ang kanyang anak ng napakahigpit. Shut up! Huwag kang magsalita ng walang kwenta. Napabuntong hininga si Meng Chuyon kay Yefan at sinabing, kamahalan na Sword God, hindi ko alam kung paano magsalita, kaya humihingi ako ng paumanhin para sa kanya. Bahagyang sinabi ni Yefan, ang paghingi ng tawad ay kapakipakinabang, ngunit ginagamit ko pa rin ang aking mga kamay. Ano ang gamit ng espada? Ang ibig bang sabihin ng iyong kamahalan ay gusto mong labanan ng 6 laban sa 4, na may mas marami at mas kaunti? Si Meng Chuyon ay napukaw din sa pagmamataas, ang kanyang mukha ay malungkot, siya ay isang marangal na sword sage, paano pa siya magalit? Tila nakarinig ng biro si Ji Yameng, at tumawa, Meng. Izuyun, masyado kang maraming iniisip, gusto ka ng sword god na patayin, bakit kailangan mo ng tulong? Lumapit ka. Triple disintegration. Ang layunin ng espada ng buong katawan ni Yefan ay muling sumabog, ang apoy ay sumayaw sa hangin, at ang hugis ay napakalapit sa likido. Sa nakalipas na 2 linggo, nakahanap din si Yefan ng oras para magsanay. Siya ay bininyagan ng Diyos ng kaguluhan, at ang kanyang katawan ay naging mas malupit. Bukod dito, sa pakikipaglaban sa Heavenly Star God General, ang kanyang control sa sword intent ay komprehensibong napabuti din.
Ngayon, ang kanyang sword intent brilliance ay naging mas solid, ngunit hindi nagkukulang sa liksi. Ang kanyang layunin ay gamitin ang purong likidong layunin ng espada na kasing ganda ng tubig, at gamitin ang lupa ng kasing bilis ng layunin ng gaseous na espada. Isa rin itong bagong paraan ng pag-iisip pagkatapos makita ang kontrol ni Emperor Xuanyuan sa sword intent. Pagbutihin ang kalidad at kapangyarihan ng layunin ng espada nang hindi isinasakripisyo ang liksi na dapat taglayin ng mga espada. Paano ito posible? Biglang nagbago ang mukha ni Meng Isuyon, hindi niya inaasahan na tataas ang sword power ni Ye Fan. Marami sa mga santo sa Asgard ang umatras na, at nakaramdam sila ng takot sa layunin ng espadang ito. Maging ang mga demonyo sa tapat ng Demon King's Hall ay parang nakaharap sila sa isang mabigat na kaaway, na nagpapakita ng nakakagulat na mga ekspresyon ng isa-isa. Ang mga mata ni Lan Yaoer ay puno ng kinang, at siya ay bamulong sa sarili, ang layunin ng espada sa antas ng emperador. Si Ye Fan, anuman ang tinitingnan ng mga tao sa paligid niya, ay naglakad patungo sa pamilya Meng at sa kanyang anak. Ang lupa sa paligid niya ay patuloy na nagbibitak, at ang graba ay naapektuhan ng pamimilit na ito, na nakabitin sa hangin, nabasag, at sumabog. Sa paligid ng katawan ni Ye Fan, ito ay parang isang purgatorio ng kamatayan na may layuning espada. Zhuangzo. Ferona. Pigilan natin siya. Sa pagkakataong ito, naunawaan na ng dalawang master ng Hidden Sword Villa sa Holy Body Realm ang pagkakaiba ng lakas, at gusto lang nilang hayaang makatakas ang mag-ama para sa kanilang buhay. Ang dalawang banal ay pinalaki ang kanilang mga base ng cultivation, at parehong pinaputok ang kanilang mga espada patungo kay Ye Fan. Keng. Ang gininto ang malamig na liwanag ay tumawid, at dalawang paputol na espada ang lumipad, na sinamahan ng dalawang ulo ng tao sa lupa. Ibinabalang ni Ye Fan ang kanyang espada, pinutol ang dalawang espada, at pinutol ang ulo ng dalawang santo. Ang sword intent Jinyan ay direktang sinunog ang dalawang banal na espiritu, sinisira ang lahat. Walang magarbong kasanayan, kahit footwork, lumakad lang, harap-harapan, at indayog ng espada, tama na. Kabanata 2374 na nakita ko ito ng sarili kong mga mata. 2374. Natigilan ang lahat ng mga eksperto sa Holy Land, napakadali nito. Ito ay dalawang kaharian ng banal na komunyon. Hindi kahit isang pagkakataon na gumawa ng isang hakbang, hindi isang pagkakataon upang labanan. Sword God. Masyado mong dinadaya ang mga tao. Ang mga mata ni Meng Chuyon ay namumula sa galit, at ang ulap pattern na lumilipad na espada sa kanyang kamay ay gamulong na may isang puting yinging sword na may layunin, Yikyu. Umalis ka. Ipaubaya mo ito sa aking ama. Mapula ang mukha ni Meng Yikyu, at malapit na siyang mag-collapse sa sandaling ito. Hindi niya eksaktong makita kung paano kumilos ang espada ni Ye Fan. Sa pakiramdam na napakalapit na ng kamatayan, kinasusuklaman lamang niya ang kanyang sarili dahil sa pagpukaw ng gayong halimaw. Akala ko mahigit 100 taong gulang na ako, at isa na akong kalahating hakbang na Holy Spirit, Heaven Level Sword Intent, at ang lakas ko ay makikita sa lahat ng direksyon. Kasama ang background ng Tibetan Sword Villa, ang katanyagan ng kanyang ama, kailangan niyang samantalahin ang pagkakataon na gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili. Ngunit hindi niya akalain na ang Sword God na balak niyang gamitin bilang isang springboard, ay magiging sobrang nakakatakot. Pare, tulungan mo ako. Si Meng Yikyu ay hindi nang ahas na huminto ng kalahating minuto, lumingon siya at lilipad na sana. Ngunit hindi maaaring hayaan ni Ye Fan na umalis si Meng Yikyu, at lalagpasan niya si Meng Chuyon sa isang hakbang, at hahabulin niya ito at papatayin. Huwag mo nang isipin yun. Inilabas ni Meng Isuyon ang isang espada at inilapag ang isang mar-angle na puting liwanag na kurtina ng layunin ng espada, sinusubukang pigilan ang pagtugis ni Ye Fan. Ngunit hindi umiwas si Ye Fan, at pinutol ng espada sa langit ang layunin ng puting espada. Muli siyang lumipad, ipinakita ang kanyang mga pakpak ng dragon, at nagguhit ng gininto ang tilapon sa hangin, na abutan si Meng Yikyu. Naramdaman ni Meng Yikyu ang isang nakakatakot na layunin ng espada na papalapit sa kanyang likuran, at inikot ang kanyang ulo sa takot, ang kanyang ekspresyon ay nabaluktot sa sukdulan, at siya ay sumigaw at sumigaw, hindi, ang. Biglang huminto ang boses. Gamit ang isang espada, direktang hinati ni Ye Fan si Meng Yikyu sa dalawang bahagi. Laban sa isang kalaban sa antas na ito, ganap na walang interes si Ye Fan sa paggamit ng anumang mga kasanayan sa layunin ng espada, humabol lang at maghak hanggang mamatay. Ang mga santo ay nanood habang ang dalawang kalahati ng kanilang mga katawan ay nahulog mula sa hangin at mabilis na nasunog ng apoy, at lahat sila ay nanginginig. Isa pang espada. Si Meng Yikyu, na kalahating hakbang na patungo sa banal na espiritu, ay wala ng oras para gamitin ang kanyang layunin sa espada, kaya siya ay nahak hanggang sa mamatay. Yikyu, gitling. Nabigla ang puso ni Meng Isuyon, hindi niya maisip ni hindi niya magawang kaladkarin. Si Ye Fan na sirain ang kanyang sword intent ay kasing dali ng pagpunit ng isang piraso ng papel. Sword God! How dare you kill my son? Galit na si Meng Isuyon, ang kanyang buong katawan ay umaalon sa layunin ng espada, ang kanyang mukha ay kakilakilabot,
at ang tuktok ng banal na espiritu at ang layunin ng espada sa antas ng langit ay nagsimulang gumuho ang buong platform. Azumo Sword Saint, talagang umaayon ito sa reputasyon nito, mukhang galit na galit siya. Ang ilang mga banal na kaharian ay namangha. Lord Sword God, mag-ingat ka. Sigaw ni Brayton. Ngunit si Yefan ay hindi man lang nag-abalang tingnan ito. Matapos ang lumilipad na espada sa kanyang kamay ay nagpalapat ng isang bola ng layunin ng espada, tumalikod siya at direktang ibinato ito. Ito ay isang panlilinlang na, Dawn ng Stars. Sa ganoong kalayuan, ang mga gintong bituin ay damapo sa posisyon ni Meng Izuyun halos kaagad. Boom! Gitling! Isang malaking malalim na hukay ang lumitaw sa entablado. Pagkatapos ng nakakasilaw na gininto ang liwanag, si Meng Izuyun ay direktang binomba sa punto na wala man lang siyang kumpletong piraso, at ang kanyang kaluluwa ay ganap na nawasak. Maraming santo sa Asgard at Devil's Palace ang walang oras na mag-react, pero sa isang kisap mata, wala na si Meng Chuyun. Akala nila ay magiging seryoso si Sword Saint Azumo at gagawa ng hakbang, ngunit sa huli ay wala man lang silang pagkakataong kumilos. Bumagsak si Yefan sa lupa, iniunat ang kanyang kamay at tinawag si Phaegian pabalik, kumunot ang noo at sinabing, hindi maipaliwanag, kung gusto mong kumilos, gagawa ka, at magsisisigaw ka at maghihintay na mamatay. Sa ganitong bilis ng reaksyon, ang Holy Spirit Cultivator na pinatay niya ay mukhang hindi masyadong magaling. Natigilan ang mga santo, iniisip na hindi dahil sa sobrang bilis mo at masyadong mabangis ang layunin ng espada mo. Don't say the reaction is very mahirap, kahit makareact, hindi mo mapipigilan. Sa Demon King's Hall, ang ninuno ni Qing Deng at ilang demonyo ay nagkatinginan ng ilang beses at tumanggo bilang pagsang-ayon sa isa't isa. Hindi na kailangang sabihin, malinaw na sa pagkakataong ito, dapat itong mag-ingat sa malaking diablo na ito. Nahihiyang hinawakan ni Brayton ang kanyang ilong, at sinabi kina Senying at Zhongyi, tinutulungan namin ang Sword God Your Excellency, hindi ba? Redundant. Ngumiti ng pilit sina Senying at Zhongyi. Alam nila na si Yefan ay napakalakas, ngunit hindi nila inaasahan na si Qiang Cheng ay magiging napakalakas. Oo. Tumingin si Fan sa Sorcerer King, Phillips, nasaan itong Hidden Sword Villa? Gaano kalayo ito mula rito? Nang marinig ng lahat ang tanong na ito, hindi nila maiwasang mapamangha, at may mga pagsabog ng malamig na boses. Ang Sorcerer King ay wala ring magawa, at nakangiting sinabi, ang iyong kamahalan na Sword God. Maaaring ang iyong kamahalan ay kailangang pumunta sa Kangjian Villa. Hindi ba matanggal ang mga ugat? Kung ito ay bago ang labanan na ito, ang lahat ay hindi magkakaroon ng ganoong ideya. Pagkatapos ng lahat, maraming mga master ng Saint Realm sa Hidden Sword Villa. Ngunit ang makitang pinapatay ni Yefan ang Saint Realm ay parang paghiwa ng mga melon at gulay. Kailangan kong aminin na may ganitong kakayahan si Yefan. Pumasok na ako sa mga sinaunang guho, at hindi ko alam kung gaano katagal bago makalabas. Kung ang mga tao mula sa Hidden Sword Villa ay susubukang guluhin ang aking Divine Sword Sect, hindi ba ito ay isang nakatagong panganib? Sabi ni Yefan syempre. Nang hihikayat si Phillips na may isang mapang akit ng ngiti, iyong kamahalan na Sword God, mayroong 10,000 tao sa Hidden Sword Villa. Inosente sila. Bakit gumawa ng ganoong pagpatay? Ang pagiging mabait sa kanila ay ang pagiging malupit sa mga tao ng aking Divine Sword Sect, sabi ni Yefan. Agad na tiniyak ni Phillips, kamahalan, hindi ako papasok sa mga sinaunang guho sa pagkakataong ito. Ipinapangako ko, kung maghihiganti ang Hidden Sword Villa sa panahong ito, aalagaan ko ang Divine Sword Sect para sa iyong kamahalan. Hinihiling ko rin sa inyong kamahalan na maging maawain at iligtas ang ilang mga inosenteng buhay sa Tibetan Sword Villa. Sumimangot si Yefan, hindi ka ba papasok? Kinumpirma ni Phillips at tumanggo. Oo, ako at ang mga ninuno ni Qing Deng ay nasa labas ng mga guho, nagbabantay at naghihintay sa iyong pagbabalik. Pagkatapos ng lahat, kailangang may nagbabantay sa mga pasukan at labasan ng mga sinaunang guho anumang oras. Kung may mga senyales ng pagsasara, marami pa rin ang hindi lumabas, at kailangang magpadala ng mga tao upang mag-abiso. Umiling pa rin si Yefan. Hindi naman sa hindi kita mapagkakatiwalaan, kundi hindi ko mapagkakatiwalaan si Kangjian Villa, ang kabutihan ng mag-ama ng pamilya Meng. Karamihan sa Kangjian Villa ay isang grupo ng mga mayabang at ignorante, kailangan kong pumunta. Kamahalan. Kung ayaw mong sabihin, kailangan kong magtanong sa iba. Kung may hindi magsasabi nito, kukunin ko siyang takip para sa Hidden Sword Villa. Malamig na sabi ni Yefan. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, lahat ng nasa eksena ay nasa panganib, at walang gustong magkaroon ng anumang bagay sa pamilya Meng. Napabuntong hininga si Ji Yamang at nakangiting sinabi, ang iyong kamahalan na Sword God, sa Wagatian, pumunta sa Timog Kanluran. Mga 3,200 milya. Sa pinagtagpo ng tatlong ilog, ito ang Tibetan Sword Villa. Nang narinig ito ni Yefan, tumanggo siya, naglakad papunta kay Lanyauer, at nakangiting sinabi, babalik ako kapag pumunta ako, maghintay ka rito. Kailan? Narinig ito ni Lanyauer, nagsalubong ang kanyang mga kilay. Hindi ba tayo nawalan ng pagkakataon? Oo, kamahalan na Sword God, ang
Nakatitig si Sir Sever King sa Hidden Sword Villa. Dapat maayos. Pag-usapan natin yan paglabas natin. Ang mga tao mula sa palasyo ng mga Demon King sa dalampasigan, makinig kayong lahat. Kung hindi ako babalik, walang gustong pumasok. Kung hindi, sisirain ko ang pasukan at labasan ng mga sinaunang guho. Huwag mo nang isipin ito. Ang lahat ng mga santo ay may halo-halong panlasa, at sila ay naagrabyado. Daan-daang mga banal na lugar sa pinangyarihan ang pinagbantaan at tinakot ng isang tao. Ang susi ay tila walang sinumang maglalakas loob na tumayo at lumaban. Ang iyong kamahalan na Sword God, ang pasukan at labasan ng mga sinaunang guho ay mga bitek sa kalawakan. Kapag nabuksan, ito ay isang napakamatatag na aktibidad sa kalawakan. Ang mga space fisher ay unti-unting maglalaho sa paglipas ng panahon. Isara. Kahit na ang kapangyarihan ng kaguluhan ay may kaunting epekto dito, paano ito masisira ng ganoon kadali? Walang magawang ngumiti si Phillips, bakit kailangan mong takutin ang lahat, hinihintay ka ng lahat, okay lang. Ngumisi si Yefan at sinabing, talaga. Pagkatapos ay maaari mo muna itong subukan at tingnan kung maaari kong sirain ang pasukan. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang mga banal ay nawalan ng masabi. Sa totoo lang, hindi talaga sila naglakas loob na makipagsapalaran. Huwag kang mag-alala, hindi na magtatagal para pabalik-balik ako. Bago matapos magsalita si Yefan, lumitaw ang 10,000 lumilipad na espada, direktang bumubuo ng 12 pakpak ng espada na kasing laki ng dragon. Ang mga pakpak ng Dragon Scale Sword na may gininto ang apoy ay nag-vibrate ng marahas, at pagkatapos ng rumaragas ang bug zone ng hangin, ang figure ni Yefan ay naging isang gininto ang liwanag, direktang patungo sa timog kanluran, at mabilis na nawala sa kalangitan. Muling ibinuko ng mga santo ang kanilang mga bibig, at sila ay natigilan ng mahabang panahon, hindi makapagsalita. Pagkaraan ng mahabang panahon, may nagtanong kay Ji Yameng, Brother Yameng, ikaw ay mula sa angkan ng Shenlang, unawain mo ng kaunti, maaari bang patayin ng Diyos ng espada ang buong Tibetan Sword Villa? Mapaglarong ngumiti si Ji Yameng, sino ang makakapagsabi? Ang alam ko lang, noong imperial na pagsusuri sa Holy Emperor, ang Sword God ay galit na galit at pinatay ang 12 ng mga ninuno ng Heavenly Chosen Family. Ito ang nakita ko sa sarili kong mga mata. Ang mga santo sa eksena ay nakaramdam ng panginginig sa kanilang mga gulugod at isa-isang nilamon ang kanilang mga lalamunan. Kabanata 2375 Space Mirror 2375. Siguradong hindi maaaring patayin ni Yefan ang lahat ng tao sa Tibetan Sword Villa ng walang habas. Gumawa siya ng ganoong desisyon sa harap ng lahat ng mga santo, higit sa lahat dahil sa kanyang prestihiyo, para hindi siya seryosohin ng ilang tao at ang Divine Sword Sect. Ang pakikitungo sa Kangjan Villa ay pagpatay lamang ng mga manok upang bigyan ng babala ang mga unggoy at kumilos tulad nito. Pagkarating sa Kangjan Villa, sadyang pinigilan ni Yefan ang kanyang paglilinang at naunawaan ang sitwasyon. Ipaalam sa lahat sa villa na ang ama at anak ni Meng Izuyun ay walang galang at namatay sa ilalim ng kanyang espada. Kung hindi ka sumasang-ayon, maaari kang maghayganti. Bilang resulta, natural na mayroong ilang sagradong matatanda at isang grupo ng mga galit na angkan na gustong patayin si Yefan at panatilihin ang dignidad ng Tibetan Sword Villa. Si Yefan ay hindi malambot ang puso, sa sandaling lumitaw ang mga target na ito, papatayin silang lahat. Sa huli, ginamit niya ang Burning Heaven Dragon King Spear para masindak ang buong pamilya Meng. Noon lang napagtanto ng iba pang pamilya Meng na gusto silang patayin ng Sword God sa isang kisap mata. Pagkatapos ng sakuna, ang mga tao sa Tibetan Sword Villa ay lumuhod, ang ilan ay talagang natakot, at ang ilan ay nagkunwaring sumuko. Walang pakialam si Yefan, kahit na hindi nasisiyahan ng mga taong ito, wala silang lakas ng loob na gumanti. Walang sino man ang maaaring kumbansihin ng buong mundo, at hindi rin siya. Hanggat hindi ito nagdudulot ng gulo sa kanya at sa Divine Sword Sect, sapat na. Bago umalis, hinimok ni Yefan ang Emperor level na Sword Intent na kolektahin ang lahat ng daan-daang libong lumilipad na espada sa villa sa Sword God Ring. Nang makita ang walang laman na Sword Pool, Sword Mound, at Hidden Sword Pavilion, gumuho ang pamilya Meng. Bagamat ang karamihan sa mga lumilipad na espada na ito ay hindi sapat na antas, mayroon ding libo-libo ng mga high-grade at top-grade na Spirit Sword. Walang pakialam si Yefan sa mga lumilipad na espada na ito, at hindi rin siya nagkukulang ng mga espada sa kanyang sarili. Ngunit kung aalisin mo ang mga espadang ito, maaari mong seryosong masira ang sigla ng Tibetan Sword Villa nang hindi pumapatay ng napakaraming tao. Sa ganitong paraan, ang Tibetan Sword Villa ay parang isang halimaw na nagbubunot ng kanyang mga ngipin, at dapat ay mas lalong hindi nito kayang maghayganti sa Excalibur. Ang isang grupo ng mga swordsmith at elder sa Kangjan Villa ay tumingin sa kanilang mga puso na may dugo, ngunit sila ay walang magawa. Nakikita lamang niya ang lahat ng lumilipad na espada na nahuhulog sa mga kamay ni Yefan na parang isang pilgrimage. Kaagad, muling ibinuko ni Yefan ang mga pakpak ng kaliskis ng dragon na espada, at muling nawala sa kalangitan sa ilalim ng takot na mga mata ng libu-libong pares ng Tibetan Sword Villa. Sa kalagitnaan, pabalik sa Red Tide Canyon, huminto si Yefan. Nakahanap siya ng liblib na lugar at siya mismo ang pumasok sa ring.
Ang mga babae ay abala, umiinom ng tsaa, nakikipagkwentuhan, nagsasanay, at kahit naglalaro ng baraha. Sa damuhan, ang mga sakam na ahas ay kumakain at umiinom kasama si Tang Yuanho. Bago pumasok sa sinaunang guho, halos kainin nila ang kalahati ng rasyon na inihanda para sa kanila. Medyo nangangako pa rin si Xiao Zi, may hawak na isang bilog na Hongwang Stone at naglalaro bilang bola. Nang makitang biglang pumasok si Ye Fan, ang sakam na ahas at ang mga dumpling ay tamad na kumilos, si Xiao Zi lamang ang tumakbo at tinawag si Ye Fan ng 2 beses. Hindi inaasahan ni Ye Fan ang anumang bagay mula sa dragon at pisyo na ito, at hinawakan ang ulo ng maliit na unicorn, huwag kang matuto mula sa kanila, lumaki bilang isang mabuting gawa-gawa na hayop. Nang lumabas ang mga babae sa ganitong oras, hindi nila napigil ang matawa nang marinig nila na tinuturuan ni Ye Fan si Xiao Zi, at pagkatapos ay natural na nagtanong kung ano ang nangyari. Nang marinig ko ang sinabi ni Ye Fan, lumitaw ang Blue Rain, at ang lahat ng mga babae ay tuwang-tuwa. Ngunit nang marinig ko na hindi siya kilala ni Lan Yu, at sinabing siya ay isang asol na demonyo na nanirahan sa sinaunang Mo Yuan sa loob ng mahigit 100 taon, ito ay napaka hindi maintindihan. Si Xiao Yu ba ay magiging katulad ko, na kumokontrol sa memorya at pinakialaman ang memorya? Ang sinaunang Mo Yuan ay nagsasanay ng magic arts, at mayroong lahat ng uri ng evil tricks, sabi ni Wu Ye na nakakunot ang noo. Napaka-posible na ang sariling pagtatanim ng lason ni Xiao Yu ang naging dahilan upang ma-recruit ang kanyang asawa sa simula. Siguro. Ang master ng Wando Sect ang gumawa ng mga trick para tanggapin si Xiao Yu bilang isang disipulo, pagsusuri ni Ning Zimo. Tumango si Ye Fan, sa palagay ko ay ganoon din, hindi banggitin ang hitsura, ang amoy sa kanyang katawan, ang pakiramdam ng paghawak dito, halatang mahinang ulan. Hindi napigilan ng mga babae na sumulyap sa lalaki, walang imik na sinabi ni Shu Lingshan, nasubukan mo na ba? Wala man lang umamin na siya si Xiao Yu. Ikinalat ni Ye Fan ang kanyang mga kamay, hindi ko alam na hindi ako naalala ni Xiao Yu, akala ko ay galit siya at sinisi niya ako sa hindi niya paghahanap. Maganda talaga ang dahilan. Umiling si Ling Yue at Bam Antong hininga, nagsasanay sila ng Gu Poison Kung Fu, ano ang dapat kong gawin kung bibigyan kita ng Gu? Ngumisi si Ye Fan, hindi nangangahas na sabihin na binigyan siya ni Lan Yaoer ng isang makamandag na palad. Saglit na nag-isip si Su Qingzhou, at sinabing, asawa, walang katiyakan na magkakaroon ng mga taong magkakamukhang magkamukha sa mundo. Bago mo matukoy kung si Lan Yaoer ay Xiaoyu, kailangan mo pa ring mag-ingat. Kaso hindi talaga siya Xiaoyu, gagamitin ka sa walang kabuluhan. Tama si Qingzhou, hindi ka maaaring maging masyadong pabaya, kahit na siya talaga si Xiaoyu. Kung mali ang kanyang memorya, maaari siyang magdulot ng banta sa iyo, nag-aalalang sabi ni Feng Yaoying. Nag-alala rin si Nayan Rujiao at sinabing, nasa labas ang asawa ko, at palagi kaming nakakaharap ng ilang hindi inaasahang sitwasyon, ngunit hindi namin ito makita sa loob. Nag-aalala talaga ako para sa asawa ko. Oo, gusto ko sanang sabihin. Wala man lang tayong makitang ganoong kalaking eksena. Nakakahiya namang manatili sa ring. Galit na bulalas ni Xiao Ziner. Mapait na ngumiti si Ye Fan, para rin ito sa iyong kaligtasan. Medyo boring. Pero kahit papaano, magaan ang pakiramdam ko. Matapos makinig sa mga babae, alam din nila na ito ang katotohanan. Maging sina Feng Yaoying at Shu Lingshan, ang sagradong pusong cultivation base na ito, sa katunayan, sa sinaunang mga guho, maaaring hindi ito sapat upang makita. Nga pala, gusto kong kontakin si Yun Yao at hilingin sa kanya na magpadala ng robot para imbestigahan ang sitwasyon ni Xiao Yu sa Ancient Mo Yuan. Hindi ko alam na si Xiao Yu ay nasa Ancient Mo Yuan noon, ngunit sa pagkakataong ito ay may target ako, para makakolekta ako ng ilang impormasyon. Matapos lumabas sa mga sinaunang guho, maaari pa rin itong maging kapaki-pakinabang. Bukod dito, nag-aalala si Yun Yao kay Xiao Yu, at dapat din niyang malaman. Agad na kinuha ni Ye Fan ang singsing, idinial ang numero ni Chu Yun Yao, at sinabi sa babae ang tungkol kay Shi Lanyo. Si Chu Yun Yao ay bihirang maging emosyonal ng ilang sandali. Puntos, nakikita ko. Agad akong naghanda ng ilang nano-reconnaissance robot at pumunta sa sinaunang Mo Yuan upang mangolekta ng impormasyon tungkol sa Saintess of the Wando Gate. Sabi ni Ye Fan. Isa pa, Xiao Yao Yao, mayroon ka bang paraan para makita ng lahat ng nasa space ring kung ano ang nangyayari sa labas? Sinabi nilang lahat na sa ring, sobrang boring, at hindi nila alam kung ano ang nangyayari sa labas, at hindi nila kayang harapin ang isang emergency. Pagkaraang tumahimik sandali, nagtanong pabalik si Chu Yun Yao, hindi ba't naglagay na ako ng spatial mirror projection, nandyan ka ba? Hindi mo ba nakita? Ano? Nagtataka si Ye Fan, pag-mirror ng kalawakan. Walang magawang sinabi ni Chu Yun Yao, hindi mo ba napansin na may bagong projector sa lounge sa ikalawang palapag ng bahay sa ring space? Iyon ay ginagamit upang ihagis ang salamin na imahe ng labas ng mundo. Ngunit walang tunog. Sa pamamagitan ng pag-mirror ng espasyo, mas madaling mag-cast ng mga imahe, ngunit napakahirap para sa mga sound wave na dumaan sa mga hadlang sa kalawakan. But there should still be a chance to do it in the future, depende na lang kung gusto mong subaybayan ng lahat ng nasa ring. Natigilan si Ye Fan, kailan mo ito inilagay? Bakit hindi namin alam?
Masyado akong abala, kaya wala akong panahon para ipaliwanag ang lahat sa iyo isa-isa. Kayo ba ay mga magsasaka na walang interes sa mga produkto ng teknolohiya? Marami sa mga kagamitan na inilagay ko sa bahay na iyon, hindi mo na itatanong kung para saan ang mga iyon. Naiinis na sabi ni Chu Yunyao. Nahihiyang ngumiti si Ye Fan, sasabihin ko sa kanila ang tungkol dito, Xiao Yao Yao, sa palagay ko mamahalin kita hanggang kamatayan. Huwag kang malungkot, hindi sila interesado ako, nag-imbento ka ng magandang bagay sa hinaharap, tandaan na sabihin sa akin. Sino ang magsasabi sa iyo? Busy ako, hang up. Naputol ang telepono, at masayang bumalik si Ye Fan sa ring at sinabi sa mga babae ang tungkol sa mirror projection sa espasyo. Kabanata 2395 Space Mirror. 2395. Siguradong hindi maaaring patayin ni Ye Fan ang lahat ng tao sa Tibetan Sword Villa ng walang habas. Gumawa siya ng ganoong desisyon sa harap ng lahat ng mga santo, higit sa lahat dahil sa kanyang prestihiyo, para hindi siya seryosohin ng ilang tao at ang Divine Sword Sect. Ang pakikitungo sa Kangjan Villa ay pagpatay lamang ng mga manok upang bigyan ng babala ang mga unggoy at kumilos tulad nito. Pagkarating sa Kangjan Villa, sadyang pinigilan ni Ye Fan ang kanyang paglilinang at naunawaan ang sitwasyon. Ipaalam sa lahat sa villa na ang ama at anak. 2397 Teknolohiya. 2397. Kinuha ni Ye Fan ang sapatos, itinapon ang buhangin sa loob, isinuot ito para sa kanyang sarili, at nagsimulang lumipad pasulong sa mababang altitude. Walang magawa ang lahat, kaya kinailangan nilang magsama-sama. Sa daan, mayroon ng ilang mga banal na lugar, at kasama ang kanilang mga subordinate, sila ay galit na naghuhukay ng mga buhangin. May mga gusaling nakabaon sa ilalim ng mga buhangin na ito, at maaaring mayroong isang bagay doon, na katumbas ng isang stroke ng swerte. Gayunpaman, habang naghuhukay, kailangan mo ring mag-ingat sa iba't ibang masasamang espiritu na maaaring lumitaw anumang oras. Hinanap ni Ye Fan at ng iba pa ang lahat at nalaman na ang mga guho ay talagang napakalaki. Makalipas ang kalahating oras, hindi ko na naramdaman ang mga monghe mula sa ibang team. Kabanata 2396 na mga guho. 2396. Tuwang-tuwa ang mga babae, at sa pagmamadali ay pumunta sila sa ikalawang palapag para panuurin ang projection, na iwan si Ye Fan sa gilid. Nang makita ang holographic projection sa lounge sa ikalawang palapag, ito ay isang tanawin ng mga bundok at kagubatan sa labas, at lahat ng mga batang babae ay nagulat. Masyadong kamangha-mangha si Sister Yunyao. Magagawa mo ba ang mga projection sa buong kalawakan? Lumiwanag ang mga mata ni Wu Yesho. Tiningnan ni Ling Yue ang kagamitan, gumagamit ito ng mga batong binaha bilang enerhiya. Napakarami nating mga binaha na bato, tila ito ay maaaring laruin ng mahabang panahon. Ganito tayo magmaneho, gumawa ng popcorn at soda ang chef robot, kakausapin kita tungkol dito. Si Jillian ay gumagawa ng masasarap na ulam, magmo-movie party tayo. Mungkahi ni Ning Zimo. Tumingin si Ye Fan sa mga sumasayaw na babae at tumawa noong una, at pagkatapos ay biglang sumama ang pakiramdam. Hindi ba't nangangahulugan ito na sa hinaharap, ang ilang aspeto ng kanyang sarili ay hindi dapat maging masyadong casual. Buti na lang at hindi naririnig ang boses, kung hindi, wala na talaga akong privacy. Gayunpaman, gumawa pa rin si Ye Fan ng 3 kabanata kasama ang mga babae, at hindi siya dapat magmadaling lumabas dahil medyo delikado siya. Pagkatapos ng lahat, kung biglang lumitaw si Ye Fan sa ilang mga kapaligiran, si Ye Fan ay mahuhuli at maaaring hindi maprotektahan ng mabuti ang mga babae. Ang mga babae, syempre, alam ang mga panganib, ngunit lahat sila ay seryosong sumang-ayon. Kinuha ni Ye Fan ang singsing, nag-isip sandali, at tinawagan muli ang mobile phone ni Candlelight. Habang may signal pa sa Dongchan Feudi, kailangan niyang magayos. Dumating na rin ang liwanag ng kandila sa Paradise sa sandaling ito. Ang Washo Gate ay mayroon ng kuta, ngunit hindi niya kailangang mag-alala tungkol dito. Hiniling ni Ye Fan kay Zhuguang na magpadala ng ilang tao mula sa Washo Sect upang pumunta sa sinaunang Moyuan upang imbestigahan ang sitwasyon ni Lan Yaor. Ang pag-asa sa nanorobots lamang, maraming impormasyon ang tiyak na mahirap hanapin. Gayunpaman, ang network ng relasyon ng Huaximan ay masalimuot, at maraming tao ng pamilya Julie ang nasa sinaunang Moyuan, kaya hindi dapat mahirap mag-imbestiga. Laging nararamdaman ni Ye Fan na para mahanap ang koneksyon ni Lan Yaoer at Shilanyo, kailangan niyang maghukay ng malalim sa kasaysayan ng nakalipas na ilang dekada. Matapos harapin ang lahat ng ito, mabilis na bumalik si Ye Fan sa Red Tide Canyon. Ang pasukan sa mga sinaunang guho ay hindi pa ganap na nagpapatatag, at ang mga tao sa magkabilang panig ay hindi pa nakapasok. Nakakatipid din ito ng ilang kahihiyan, kung hindi, naghihintay ba ang lahat sa Diyos ng Espada, o hindi ba sila naghihintay ng mukha? Your Excellency Sword God, ito na ang katapusan. Hindi mo talaga sisirain ang Hidden Sword Villa, tama? Tanong ni Sen Ying. Bahagyang sinabi ni Ye Fan, hindi ako nakapatay ng maraming tao, ngunit pinatay ko ang lahat ng hindi kumbinsido.
Bilang karagdagan, ang kanilang mga espada ay hindi masama, naglabas sila ng daan-daang libong mga espada, daan-daang libong mga espada. Ang mga ekspresyon ng mga banal ay isa-isa, iniisip na ito ay hindi lamang isang diablo, kundi isang magnanakaw din. Ang Kangjan Villa ay matatawag pa ring Kangjan Villa ng walang espada. Matatawag lang itong tindahan ng panday. Ang iyong kamahalan na Sword God, binabati kita, ngunit ito ay isang pag-aalala. Lumapit sila ni Yaoer sa oras na ito at nakangiting sinabi. Nilingon ni Yefan ang kanyang ulo at tiningnan ng batang babae, si Elder Lang Duo at ang iba pa, lahat sila ay tila may mas kaaya-ayang mga ekspresyon kaysa dati. Tinataya na kapag wala siya ay may magandang usapan sila, kung paano siya gagamitin sa pagkakataong ito. Walang pakialam si Yefan, lumapit siya at inakbayan ang balikat nila ni Yaoer, at sinabing, habang hindi matatag ang mga sinaunang guho, humanap tayo ng lugar na mauupuan at magkwentuhan ng mabuti. Gusto kong malaman ng higit pa tungkol sa iyo. Bagamat medyo hindi komportable si Lan Yaoer, nakangiti siyang sumang-ayon. Sa pamamagitan ng pakikipag-chat kay Lan Yaoer, nalaman ni Yefan na ang iba't ibang karanasan sa pagkabata na sinabi ng batang babae na ito ay magkakaugnay at tila hindi peke. Curious na tanong ni Lan Yaoer, kamahalan na Sword God, anong klaseng babae si Lan Yu sa bibig mo? Pareho ba talaga tayo? Napabuntong hininga si Yefan na may damdamin, siya ay ikaw, ang iyong kilos, tono, at maging ang iyong tuso at malikot na pag-iisip ay halos magkatulad. Namula sila ni Yaoer, hindi tuso si Yaoer. Gayunpaman, kung may kukwento ng inyong kamahalan na Sword God ang kwento ni Miss Shilan Yu, handang makinig si Yaoer. Naisip ni Yefan, baka ang pagkukwento tungkol kay Shilan Yu ay maaaring gumising ng ilang alaala. Magsisimula na sana ako sa pagsasalita, ngunit naramdaman ko ang lokasyon ng mga sinaunang guho sa dikalayuan, at ang spatial fluctuations ay biglang nawala. Nakatatag na. Ang pasukan ay pumasok sa isang matatag na yugto. Nakabitin sa ere si Philip sa oras na ito at malakas na sinabi, lahat, ang mga sinaunang guho ay maaaring opisyal na makapasok. Nais ko sa iyo ang lahat ng mga benepisyo at makabalik ng ligtas. Tumayo sina Yefan at Lan Yaoer, lumapit lahat sina Sen Ying, Breton at Zhong Yi. Inyong kamahalan na Sword God, aalis na kami, hinihintay namin ang iyong pagbabalik sa Divine Sword Sect, nakangiting sabi ni Bei Moing at Yao Wei. Tumango si Yefan at hindi na nagsalita pa, at lumipad sa sinaunang guho kasama ang Wando Sect ni Sansheng at Lan Yaoer. Ang mga santo ng Asgard at ang palasyo ng Diablo ay nag-iisa o magkakagrupo, patungo sa mga sinaunang guho. Ang mga mata ng maraming tao ay puno ng mga inaasahan. Pagkatapos ng lahat, ang mga sagradong bagay ay isang pagkakataon para sa kanila, hindi lamang upang mapabuti ang kanilang lakas at labanan laban sa banal na kaparusahan, kundi pati na rin isang pagtugis ng hindi kilalang kapangyarihan. Mag-ingat ka. Sa harap na grupo ng mga banal na monghe ay biglang napansin na may mali. Napasigaw sila ng malakas, nang makita lamang ang 12 ng masasamang espiritu na biglang bumuhos mula sa sinaunang mga guho. Sa kabutihang palad, ang mga monghe sa banal na kaharian ay lahat ay may karanasan at ginagamit ang kanilang mga kapangyarihan sa mahika upang isa-isang sirain ang masasamang espiritong ito. Gayunpaman, labis na natakot si Rao kaya't pinagpawisan siya ng malamig. Ang mga guho sa oras na ito ay tila partikular na mapanganib. Napakaraming sinaunang uri ng hayop ang lumilitaw kahit sa pasukan at labasan. Kung mas malaki ang panganib, mas malaki ang pagkakataon. Haha! Hindi ako natatakot sa matandang baka. Si Niu Wanjin mula sa Devil's Palace ang nanguna at pinasok ito ng isang higanting palakol. Sa White Hole, nawala agad ang figure. Nang makita ito ng mga santo, hindi na sila nakalayo, at mabilis silang lumipad patungo sa pasukan. Napanatili ni Yefan ang estado ng double disintegration, damaykit kay Lan Yaoer, at opisyal na pumasok sa sinaunang guho. Pagkatapos ng puting ilaw sa harap mo, isang ganap na kakaibang eksena ang lumitaw sa isang iglap. Malawak, walang hangganan. Sa kalangitan ay ang parehong walang hangganang magulong langit, at sa ibaba, nakatayo ang mga buhangin. Ang lokasyon kung saan matatagpuan ang lahat ay talagang isang malawak na disyerto. Mula sa kakaibang itim at pula na mga gusali na umusbong sa mga disyerto na ito, makikita na ang sinaunang matalinong buhay ay dating nanirahan dito. Ngunit ngayon ay nakabao na ang lahat sa buhangin. Sa malawak na sinaunang mga guho, mayroong iba't ibang masasamang espiritu na lumilipad sa paligid, na tila ba nahuhulog mula sa magulong kawalan. Habang sinisira ang masasamang espiritu, nagkalat ang ilang mga monghe sa santuaryo at nagsimulang maghanap ng mga kayamanan ng mga guho. Your Excellency Sword God, saang direksyon tayo pupunta? Parang halos lahat ng dako, puro disyerto, tanong ni Breton. Tumingin si Yefan sa paligid at sinabing may seryosong mukha, sa kasong ito, may isang paraan lamang. Anong paraan? Nahulog si Yefan sa disyerto, tinanggal ang kanyang sapatos, at inihagis ito pataas at pababa. Itinuro ni Yefan ang direksyon ng daliri ng sapatos, nandoon. Ang mga ekspresyon ni Sansheng, Lan Yaoer at ng iba pa ay nagyelo, na parang naging mga eskultura ng buhangin sa disyerto. Kabanata 2397 Teknolohiya.
2,377. Kinuha ni Yefan ang sapatos, itinapon ang buhangin sa loob, isinuot ito para sa kanyang sarili, at nagsimulang lumipad pasulong sa mababang altitude. Walang magawa ang lahat, kaya kinailangan nilang magsama-sama. Sa daan, mayroon ng ilang mga banal na lugar, at kasama ang kanilang mga subordinate, sila ay galit na naghuhukay ng mga buhangin. May mga gusaling nakabaon sa ilalim ng mga buhangin na ito, at maaaring mayroong isang bagay doon, na katumbas ng isang stroke ng swerte. Gayunpaman, habang naghuhukay, kailangan mo ring mag-ingat sa iba't ibang masasamang espiritu na maaaring lumitaw anumang oras. Hinanap ni Yefan at ng iba pa ang lahat at nalaman na ang mga guho ay talagang napakalaki. Makalipas ang kalahating oras, hindi ko na naramdaman ang mga monghe mula sa ibang team. Obviously, malayo ang lahat. Matapos lumipad ng halos isang araw, wala akong nakitang anumang halatang relic ng sibilisasyon. Tila nilamon na ng disyerto ang lahat. Your Excellency Sword God, maglakad-lakad na lang tayo ng ganito. Bakit hindi tayo bumaba at tingnan? Tanong ni Breton. Lumingon si Yefan at sinabing, kung gusto mo itong makita, bumaba ka lang at tingnan mo. Gusto kong imbestigahan kung paano lumitaw ang masasamang espiritong ito. Masasamang espiritu. Ito ang mga bagay na nabuo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kaguluhan, sabi ni Yefan. Sinabi ni Sen Ying, isa lamang itong sinaunang uri ng hayop. Mayroong ilang mga espesyal na uri ng hayop sa mga guho. Hindi karaniwan. Bakit ito pinapahalagahan ng inyong kamahalan na Sword God? Ngumiti si Yefan, natural ang dahilan ko. Kung mayroon kang lugar para maghanap, pagkatapos ay bumaba ka at tingnan. Pagkatapos ay itinuro ni Lan Yaoer ang isang oasis sa kanyang harapan, mukhang may ilang mga gusali doon, bakit hindi ka pumunta at tingnan? Nakita ng lahat na mayroon ngang ilang hindi pinangalanang berdeng mga halaman, at ang pinagmumulan ng tubig doon ay tila natuyo ng mahabang panahon, at marami sa mga halaman na ito ay namatay din. Gayunpaman, ang mga taluktok ng ilang mga itim na gusali na lumilitaw ay nagpapakita pa rin na ang mga sibilisasyon ay dating umiral doon. Nang mapunta ang lahat sa oasis, naramdaman ito ni Yefan at nalaman na tila may mga pagbabago sa espiritual na enerhiya sa ibaba. Ang mga gusaling ito ay lahat ay natabunan ng buhangin, kung sila ay mahuhukay, natatakot ako na ito ay tumagal ng mahabang panahon. Kung ang buhangin ay sapilitang tinanggal sa pamamagitan ng direktang pag-atake, ang mga guho sa ibaba ay tiyak na masisira, sabi ni Yefan. Ngumisi si Breton, Your Excellency Sword God, ako na ang bahala dito. Nakita kong naglabas siya ng isang halimaw na parang pangolin mula sa isang brown na leather bag sa kanyang katawan. Ang halimaw na ito ay kasing laki lamang ng palad, may matulis na tatsulok na ulo, dalawang malalakas at makapangyarihang paa sa harapan, at matutulis na kuko na parang talam. Napakaliit na halimaw, kailangan ba itong gamitin para mabutas ang mga gusaling ito? Sabi ni Elder Langdo na may paghamak. Hindi nagsalita si Breton, kumuha ng panibagong bote ng likido, at nagbuhos ng patak sa maliit na halimaw. Pagkatapos bigkasan ang magic formula, lumitaw ang isang magic circle na bumabalot sa halimaw, at isang magulong puwersa ang bumuhos sa halimaw. Nakita ko na pagkatapos niyang ihagis ang halimaw sa buhangin, sa bilis na nakikita ng mata, ang halimaw ay talagang bumukol sa haba na higit sa 10 metro at taas na 5 o 6 na metro sa loob ng 10 segundo. Isang maliwanag na kulay ang kumislap sa mga mata ni Lan Yaoer, napakalakas ng pamamaraan ng pakikipaglaban sa hayop, paano mo talaga masusukat ang laki ng isang halimaw? Naunawaan ni Yefan, hindi nakakagulat na sinabi nitong si Breton na siya ay isang santo ng hayop, ngunit may bitbit siyang maliliit na hayop sa paligid niya. Mga bog at daga, hindi pala ang tunay na sukat ng mga bagay na ito ay kung ano ang hitsura nito. Ipinagmamalaki ni Breton, ang pangolin na ito na nakasuot ng bakal ay sinundan ako sa loob ng maraming taon, at ito ay isang mahusay na manlalaro, at ang mga buhangin ay hindi isang problema. Matapos matanggap ang signal, ang pangolin na nakasuot ng bakal ay sumangot sa mga buhangin, nakahanap ng isang lugar, at mabilis na nagsimulang maghukay ng maraming buhangin. Habang hinuhukay ang buhangin, gagamitin ng pangolin ang buntot nito para durugan ang lahat ng buhangin. Ang lahat ay naghintay upang makita na ang itaas na palapag ay walang laman, at natagpuan na may mga hagdan patungo sa ibabang palapag. Nang makarating ako sa ilalim na layer, ang buhangin ay naging mas kaunti, ngunit ito ay itim. Direktang nagsindi si Yefan ng bola ng apoy ng dragon, ngunit bumulaga ito sa ilang tao sa tabi niya. Your Excellency Sword God. Ako na ang baalang gumawa ng lighting thing, ikaw na apoy ng dragon, medyo nakakatakot. Ngumiti si Breton, naglabas ng isang araw na bug, at ang malambot na puting liwanag ay nagpapaliwanag sa paligid. Napangiti si Yefan, ang mga halimaw ng taong ito ay talagang may lahat ng uri ng mga ito. Isang palapag, nagsimulang maghanap ang lahat sa ilalim ng tore. Mahigit 500 talampakan na ang narating natin, at hindi pa ito tapos. Ang mga gusaling ito ay ilang beses na mas mataas kaysa sa ating mga prehistoric na gusali. At ang kanilang mga sahig ay higit sa 10 metro ang taas. Anong uri ng sibilisasyon ito? Para magtayo ng napakatayog na gusali. Medyo namangha din si Yefan.
Sa mga dingding ng Dark Tower Building, may iba't ibang simbolo na hindi niya maintindihan. Hindi rin niya inaasahan na mauunawaan niya ang mga salita at totem ng mga sinaunang sibilisasyong ito. Naiisip lang niya ito na parang turismo. Sa wakas, sa isang palapag, nakita ng lahat ang dalawang bangkay. Ito, tao ba? Nakita ng lahat na ang dalawang kalansay ay parang mga buto ng tao, ngunit ang problema ay ang mga butong ito ay masyadong mahaba. Ang dalawang paa lamang ay higit sa 5 metro ang taas. Ang buong katawan ay 7 o 8 metro ang taas. Mukhang ito ang orihinal na may-ari ng mga sinaunang guho. Hindi nakakagulat na nagtayo sila ng napakatayog na gusali. Dapat silang lahat ay higanti, bulong ni Zhongyi. Walang sabi-sabi, naglabas sila ni Yaoer ng isang pares ng leather gloves at isinuot ang mga ito, at pagkatapos ay inilagay ang mga buto sa kanyang storage bag. Xiaoyu, anong ginagawa mo? Tanong ni Ye Fan. Tumalikod sila ni Yaoer at ngumiti ng mapaglaro, ang buto ay isang magandang bagay para sa paglilinang ng laso ng gu, at maaari din itong gamitin upang gumawa ng bone flute upang labanan ng gu. Ang mga buto ng mga sinaunang higanting ito ay hindi garantisadong magkakaroon ng mga mahimalang epekto. Tumango si Ye Fan, ang interes ng babaeng ito sa laso ng gu ay eksaktong kapareho ng kay Shilanyo. Nag-iiba-iba ang aura na naramdaman ko ngayon, at kailangan kong lumayo pa. Ipagpatuloy natin ang tingnan. Sa sandaling marinig ito ng lahat, nagpatuloy sila sa paggalugad ng patong-patong matapos ang bangkay. May nakita din akong naglalakihang kasangkapan sa gitna, na parang bahay, pero sa totoo lang ay ilang mga mesang bato, mga bangkong bato, at ilang mga dekorasyon. Nang mahulog siya sa ilalim, nagulat si Ye Fan nang makitang may topographic na mapa na katulad ng sand table sa gitna. Ito ba ang mapa ng pagkawasak na ito? Nagtatakang tanong ni Senying. Naglakad si Ye Fan papunta sa mesa ng buhangin, at pagkatapos tingnan ito ng ilang sandali, hindi niya maiwasang matigilan, kung ang mga asol na lugar na ito ay tubig. Kung gayon kung saan tayo ngayon, at ang nakapalibot na lugar. Dating puno ng tubig. Bakit? Posible. Kung gayon bakit ito ay isang disyerto? Nagtatakang sabi ni Rondo. Tumayo si Ye Fan sa tabi ng sand table at nanood sandali, pagkatapos ay itinuro ang pulang bahagi sa gitna, narito, hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito, at hindi ko maintindihan ang kanilang mga komento. Ito ay tubig, berde ang kagubatan, ang pula na iyon, ang tanging bagay na makapagpapawalan ng tubig. Elder Langdo, halika at isulat ang blueprint, para mahanap natin ang mga guho na may layunin, masayang sabi nila ni Yaoer. Sinagot ni Rondo ang utos, mabilis na naglabas ng isang rolyo ng balat ng hayop, at nagsimulang gumuhit ng mabilis gamit ang pintura. Saglit na hindi nakaimik si Ye Fan, tahimik na kinuha ang kanyang mobile phone, at kinuha na ng litrato, okay, huwag mag-drawing, i-record mo lang lahat. Paano ito posible? Buong pagmamalaking sinabi ni Rondo, ang elder na ito ang una sa sinaunang muyuan. Isang pintor. Tiningnan ni Ye Fan ang kanyang mobile phone at sinabing, ang teknolohiya ang pangunahing produktibong puwersa. Papa, mapurol ang mukha ni Rondo, at nahulog ang brush sa lupa. Kabanata 2378 Basement. Ito kaya ang mobile phone sa alamat ng Dasheng? Nagtatakang tanong ni Senying. Good thing, paano nangyari ito, para makuha ang eksenang ito sa isang iglap? Gumamit ka ba ng kahit anong teknik? Fresh na sabi ni Breton. Hindi alam ni Ye Fan kung paano ito ipapaliwanag sa kanila, at sinabing, pumunta sa Dasheng para bumili ng 2 para laruin kapag may oras ka, tandaan na hanapin ang mga produkto ng Cloud Group. Seryosong tumango si Sansheng, halatang nakikinig. Pinaikit nila ni Yaoer ang kanyang mga mata, at bigla niyang iniunat ang kanyang kamay at pinasabog ang buong sand table gamit ang isang palad. Little Rain, anong ginagawa mo? Natigilan si Ye Fan. Dahil nakuha namin ang blueprint, hindi namin maaaring hayaang makita ito ng mga tagalabas, syempre sinabi nila ni Yaoer. Walang imak na umiling si Ye Fan, napakalupit pa rin ng babaeng ito. Bumaba at tingnan, dapat mayroong underground layer sa ibaba, at ang mga pagbabago ng aura ay ipinapadala mula sa ibaba. Nanguna si Ye Fan sa paghahanap at natagpuan ng pasukan sa isang basement. Ang kakaibang pakiramdam nila ay may ilang dilaw na hollow lights sa basement. I saw some grease lights on the stone wall, flickering there, parang isang permanenteng ilaw. Gatlang M. Sila ni Yaoer ay nagpakawala ng isang mapang akit na sigaw, ang kanyang mukha ay namutla sa takot. Mabilis siyang niyakap ni Ye Fan at tumingin sa ibaba, nalaman lang na may bangkay na natakot sa kanya. Ang saintess ng 10,000 Poison Sect ay tiyak na hindi matatakot na makakita ng mga ordinaryong bangkay. Ngunit ang bangkay na ito ay pag-aari ng isang sanggol. Ang lantay na bangkay ng maliit na sanggol, na may ilang buhok. Mukhang hindi pa tuluyang nabubulok ang relasyon sa basement. Ang iyong kamahalan na Sword God. Tingnan mo. Si Breton ay mukhang solemn na, at itinulak ang araw na bag pasulong. Kung saan nagniningning ang liwanag, may daan-daang higanteng bangkay. Ang mga bangkay na ito ay matanda at bata, lalaki at babae, at ang ilan ay hindi pa ganap na naagnas, at makikita mo ang mga ekspresyon ng paghihirap at kawalan ng pag-asa. Dito ba nagtatago ang mga taong ito noon?
Hindi nakakagulat na walang tao sa mga palapag sa itaas. Anong nangyari? Napakatakot nitong mga sinaunang higanti, bumantong hininga si Sen Ying. Tumingin si Ye Fan kay Lan Yaoer sa tabi niya na may pag-aalala, Xiao Yu, okay ka lang. Itinaas ni Lan Yaoer ang kanyang ulo at tumingin sa taos puso at nagmamalasakit na mga mata ng lalaki, na may kakaibang pakiramdam sa kanyang puso, ayos lang, salamat sa Sword God sa iyong pag-aalala. Tumango si Ye Fan, binitawan ang babae, at naunang maglakad. Hinahanap ang lugar kung saan nagbabago ang espiritual na enerhiya, hinanap ito ni Ye Fan, at nakakita ng prehistoric na bato mula sa isang bangkay. Isang piraso lang pala ng Honghuang Stone. Kakaiba. Kung nag-practice ang mga higanting ito, bakit isang piraso lang? Hinawakan ni Ye Fan ang Honghuang Stone, naguguluhan sandali. Maaaring ang mga higanting ito ay talagang walang gaanong paglilinang. Kung hindi, kung sila ay mga monghe, wala silang dalang mga sandatang mahika, pagsusuri ni Brayton. Yumuko si Elder Rondo at dinampot ang isang mabigat na martilyo sa lupa, ay, gawa ito. Mahiwagang kristal na mineral. Ang metal na kinang ng mineral ay walang espiritual na enerhiya dito, kaya hindi niya pinansin. Mukhang may mga magic crystal mine weapon sa lahat ng dako, mga espada, sibat, palakol at kawit, bulong ni Lan Yaoer. Ang mga taong ito ay may hawak na magic crystal mine na mga sandata, lalaban ba sila sa mga sinaunang kasamaan sa labas? Kakaiba, kung ito ang kaso, lahat ba sila ay nakikipaglaban sa mga halimaw na iyon? Ang oras. Sa ganitong mga kalagayan, maaari pa rin nilang itayo ang mga gusaling ito. Nagtaka si Sen Ying. May posibilidad na sa simula. Walang masasamang espiritu. Nakaramdam si Ye Fan ng matinding pagkabalisa sa kanyang puso. Natahimik ang lahat. Nawasak ba talaga ang sibilisasyong ito ng masasamang espiritong iyon? Lord Sword God, may mga mural dito, na parang iba sa mga nasa labas, sabi ni Zhong Yi. Nang marinig ito ni Ye Fan, pumunta siya sa dingding at tiningnan ito. Ang mga fresko na ito, tila, ay ipininta ng mga higanting ito sa basement ng sila ay samilong dito. Bagaman hindi ito masyadong maganda, mas madaling maunawaan kaysa sa mga komplikadong rune sa labas. Mula sa mga mural na ito, nakita ni Ye Fan ang higanting angkan na ito, naninirahan sa lupaing ito, pangangaso, pag-aalay ng mga sakripisyo, at iba't ibang aktibidad. Ang mga nagtataas ang gusali at malalaking estatwa ay sumisimbolo sa kasagsagan ng sibilisasyong ito. Gayunpaman, kalaunan, isang malaking bilang ng mga nakakatakot na halimaw ang nahulog mula sa langit, na sinisira ang lahat. Doon, walang gaanong nilalaman sa mural, at tila inihayag na ang huling resulta. Pwede bang, ang masasamang espiritu sa bibig ng inyong kamahalan na Sword God ang talagang susi sa pagkalipol ng sibilisasyong ito? Wala ba silang mga practitioner na kayang magtayo ng napakagandang gusali, ngunit hindi nila kayang labanan ang mga halimaw na iyon? Nalilito. Sinulyapan ni Ye Fan ang mga bangkay sa lupa at bumulong sa kanyang puso. Mula sa mga pahiwatig ngayon, tila ang masasamang espiritu ay talagang ipinanganak mula sa magulong kawalan. Tila ang Sodom Continent at ang Odin Empire ay nakatuklas ng masasamang espiritu. Ito ay may katuturan. Dahil hanggat may lugar kung saan may gulo at walang bisa, ibig sabihin, kung saan may kapangyarihan ng kaguluhan, maaaring dumami ang masasamang espiritu. Sinabi ni Ye Fan, walang sagrado dito, pumunta tayo sa pulang lugar sa mapa. Hoy! Matagal pero isang malaking bato lang ang nakita ko. Malas. Umiling si Brayton at bumantong hininga. Walang magawa ang lahat ng umiti at nagplanong umakyat sa itaas at umalis sa underground na gusali. Pero paakyat na sana ako, bigla kong naramdaman ang isang alon ng chaos power na bumaba mula sa itaas. Boom! Malaking bilang ng mga itim na bato ang gumuho at bumuhos ang buhangin. Ang buong higanting tore ay inatake mula sa itaas, na nagdulot ng pagbagsak. Damn! May gustong ilibing ako ng buhay. Natakot at nagalit si Rondo. Tumayo ka sa tabi ko, mahinahong tinawag ni Ye Fan ang folding light sword at shield at tinataka ng tuktok. Ang isang malaking bilang ng mga bato ay nahulog at damapo sa espada at kalasag, gumawa ng malalakas na ingay. Mukhang may sadyang sumunod sa amin at gumawa ng masamang kamay. Hindi nila ako sineseryoso. Gamit ang pamamaraang ito, akala nila mapapatay tayo. We are not those useless bones in the basement, tumawa si Breton. Then, the iron-armored pangolin was summoned again. Ngunit pagkalabas ng halimaw, isang kakaibang tunog ng plota ang narinig mula sa itaas. Ang tunog ng plota ay dumaan sa buhangin at nag-vibrate sa kailaliman ng lupa. Ang lahat ay nasa saradong espasyo sa ilalim ng lupa, ang sound wave na ito ay partikular na malakas, umaalingaw sa lahat ng dako, bumabarena sa kaibuturan ng isipan ng lahat. Kasabay nito, ang mga sound wave na may halong lakas ng kaguluhan ay kinokontrol din ng mga underground na sandstone na ito, na binabaybay ang bansa sa daan-daang metro, na lumilikha ng isang pepe na halimaw na may mga sandstone. Ang isang grupo ng mga tao ay hindi mapalagay, at ang mga pepe na halimaw na ito ay sumugod sa kanila. Ang paglilinang ng kapangyarihang ito ng kaguluhan ay halatang mas mataas kaysa kay Lan Yaoer, at ang batang babae ay biglang nagpakita ng sakit at namutla.
Kakayanin ito ni na Sansheng at Rondo, ngunit wala na silang oras upang makalusot sa harap ng mga papay na halimaw na patuloy na umaatake at ang mga sound wave na ito. Direktang pinaghiwalay ni Ye Fan ang isang espada at kalasag para protektahan ang mga babae, at sabay-sabay na nagpalipad ng isang dosenang lumilipad na espada, na winasak ang lahat ng mga puppet na ito. Kailangan lang ninyong protektahan ang inyong mga sarili. Makakalusot ako. Naging malamig ang ekspresyon ni Ye Fan, ngunit gusto niyang makita kung sino ang nasa likod ng mga eksena. Kabanata 2379 na kilala mo ako. Ang triple disintegration, ang katawan ng Sword God. Hindi nagatubili si Ye Fan na palakasin ang kanyang layunin ng espada ng walang hanggan, isang napakagandang katawan ng Diyos ng espada, lumulubog sa napakabilis na bilis. Sa kasalukuyang estado ng triple disintegration, ang sword intent na inilabas ng disintegration ng unang heavy sword intent ay sadyang malaki. Ginagawa nitong kasing laki ng bundok ang katawan ng Sword God, kung ito ay nasa uncompressed state. 100 metro. 200 metro. 300 metro. Sa pagtayo ng katawan ng Diyos ng espada, ang kapangyarihan ng walang kapantay na layunin ng espada ay dumurog sa mga itim na gusali at buhangin at mga bato. Sa isang kisap mata, isang golden sword god na halos 1,000 metro ang nakatanaw sa desyerto na may gininto ang liwanag sa kanyang mga mata. Ang haba ng 1 kilometrong lightsaber ay tumawid, na hinahalo sa kalangitan ang lahat ng buhangin sa buong oasis ng desyerto. Sa loob ng ilang panahon, ang mga guho ng oasis ay naging basin na daan-daang metro ang lalim. Ang gusali ng itim na tore ay ganap ding nasira. Gayunpaman, ang lugar na ito ay ginalugad, at hindi mahalaga kung ito ay nawasak. Ang mga santo at sila Nyawer sa tabi ni Ye Fan, nakakita na ba sila ng ganoong espada? Isa-isang nanlaki ang mga mata nila at namangha. Bagamat may kakayahan ng mga magsasaka sa banal na kaharian na ilipat ang mga bundok at punuin ang mga dagat, ang isang espada na tulad ng pagmamaliit ni Ye Fan ay tila sisirain ang langit at sisirain ang lupa, na labis na nakakagulat sa kanila. Maliwanag ang langit. Ang sound wave attack ay nawala sa umaatungal na buhangin at alikabok. Binawi ni Ye Fan ang katawan ng Sword God, inalis ang kanyang kamalayan, at sumimangot, ang taong umatake sa atin kanina ay nawala, at mabilis silang nakatakas. Noon lamang nag-react ang mga santo, na pagtanto na walang mga kaaway sa itaas. Mukhang matagal nang naghanda ang tusong lalaki, kapag nabigo ang pag-atake, tatakbo siya kaagad. Gaya ng inaasahan, natatakot pa rin siya sa lakas ng kanyang kamahalan na Sword God, at walang intensyon na lumaban, sabi ni Sen Ying. Malamig na ngumiti si Lan Yaoer, hindi tumakas ang taong iyon, itinatago lang niya ang kanyang kakayahan, napakalakas nito. Oh! Napatingin si Ye Fan kay Lan Yaoer nang may pagtataka, Xiao Yu, mahahanap mo ba siya? Naglabas si Lan Yaoer ng isang maliit na kahon ng bato, at pagkatapos buksan ito, may kulay kaki na goo-worm sa loob nito, tamad na humiga. Bago ako bumaba ngayon lang, nag-aalala ako na baka may sumunod na palihim, para samantalahin ang pagkakataon na agawin ang kayamanan. Kaya, tahimik akong nagwiwisik ng ilang ghost insect egg sa entrance. Ang sinumang pumunta dito ay mapapatigil sa mga itlog. Ang babaeng uod na ito ay hindi pumipihit sa isang direksyon, na nagpapahiwatig na ang mga itlog ay hindi masyadong lumayo. Tutulungan tayo ng babaeng uod na mahanap ito, saan nagpunta ang tao. Anong santo ng One Paman, maalalahanin talaga siya. Hinawakan ni Breton ang malaking kalbo niyang ulo. Buong pagmamalaking sinabi ni Rondo, na panalo ng santo ang tunay na mana ng ating sect master, at siya ay matalino at matalino, paano ito maihahambing sa mga ordinaryong tao? Palihim na natawa si Ye Fan, ang babaeng ito ay kamukhang kamukha ni Shilanyo, at talagang hindi siya naniniwala kapag sinabi niyang hindi. Ang maliit na batang babae ay maaari lamang gumawa ng ilang mga pantulong na bagay. Kung talagang gusto mong talunin ang isang malakas na kaaway, kailangan mo pa rin ang tulong ng iyong mga nakatatanda. Ngumiti si Lan Yaoer at nagsimulang bigkasan ang magic formula. Hindi nagtagal, ang babaeng multo na uod, sa kahon ng bato, ay nagsimulang pumigla sa isang direksyon. Doon. Itinuro ni Lan Yaoer, ang kanyang mga mata ay napakalamig. Sa dun, isang halos transparent na anino ang mabilis na umatras sa pagmamadali. Direktang nawala ang figure ni Ye Fan sa lugar, at nang muling lumitaw na siya sa direksyon kung saan umatras ang lalaki. Nasusunog na langit Dragon King Spear. Sa isang iglap, libu-libong lumilipad na espada ang ipinatawag, at nahulog ang nagniningas na Dragon King Spear, na tumama sa kanila ng husto. Isang sigaw lamang ang narinig, at isang lalaking may mahabang balbas at tatsulok na mga mata na may kahindik-hindik na mukha, na nababalot ng itim na balabal, ang nabunyag. Ang lalaki ay nasa kalahating hakbang papasok sa Holy Spirit Cultivation, ngunit ang kanyang binti ay nabali ng Dragon King Spear ni Ye Fan. Nag-aapoy ang apoy ng dragon, at napangiwi siya sa sakit. Ikaw pala, Ninunong Li Feng. Itinaas ni Elder Lang Duo ang kanyang machete, nagmamadaling umakyat, at pinagalitan, gusto mo ba, Li Guimen, palitan ang ating wonderman at maging master ng 800 miles ng Yin Mountain Cave? Si Ancestor Li Feng ay tumingin kay Ye Fan nang may takot, pagkatapos ay tumingin kay Lang Duo, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, Lang Duo. Huwag kang mapuno ng kalokohan.
Hindi ko nga alam kung sino ang nasa ibaba. Kung alam mo na ito ang inyong kamahalan na Sword God, paano mo ito magagawa? Alam mo man o hindi, nagawa mo na. Ngumisi si Rondo. Lumapit sila ni Yaoer sa oras na ito at nagsabi, Ancestor Li Feng, sa palagay ko ay hindi mo alam, ngunit tumakbo ka lang para sa makamandag na kamay ng inyong kamahalan na Sword God. Hindi mo lang alam, sa entrance ako titira. First hand, kung hindi, ang iyong Ghost Shadows, ay talagang madaya tayo. Kalokohan. Kalokohan. Gaano kalakas ang Sword God Your Excellency, paano ako maglalakas loob na maging isang kaaway? Ng Espada Diyos Panginoon. Gamit ang aking kamay, kukunin ang aking nakatatandang kapatid si Li Guimen para patayin kayong lahat. Mga taong wando. Walang gustong mabuhay ng maayos. Paos na sigaw ni Ancestor Li Feng. Yung babaeng nananakot sa akin. Sumimangot si Ye Fan, at sa isang hampas lang, nilaslas niya ang matandang ninuno na si Li Feng na sumisigaw pa rin ng durog-durog. Pagkatapos siyang patayin, tinanong ni Ye Fan sila ni Yaoer, bakit mo sinabing ako ang pinupuntirya niya? Natigilan sila ni Yaoer, sa pag-iisip na ang lalaking ito ay talagang tinatrato ang kanyang sarili bilang isang babae. Ang kanilang Panginoon ng Li Guimen, ang ninuno na si Li Xin, ay nagpaplano na sakupin ang Ye Xiaomen site at ang Magic Crystal Mine. Kung kaya kanilang patayin, magagawa nilang makatuwirang magkaroon ng relasyon sa lungsod ng kawalang kasalanan, at higit pa. Maaari nitong gawing tanyag si Li Guimen sa buong mundo. Hindi ko lang inaasahan na pagkatapos makita ang lakas ng Your Excellency Sword God, may lakas pa rin silang loob na makipagsapalaran. Kaya ganyan, umiling si Ye Fan, kung hindi ka naghawak ng kamay, nalinlang sana ako sa kanya. Nagtataka sila ni Yaoer na nagsabi, ang iyong kamahalan na Sword God, hindi ka ba nagdududa na nagsinungaling sa iyo ang batang babae? Ang Spectre Sect ay ang dati nating kaaway ng Wanpu Sect. Baka nakapatay ako ng tao gamit ang kutsilyo. Ngumiti si Ye Fan, hindi ganito kapag nagsisinungaling ka. Lan. Bulong ni Yaoer sa kanyang puso, na para bang kilalang kilala mo ako. Okay, pumunta sa pulang lugar sa mapa, tingnan mo. Tingnan natin kung ano ito. Tumango ang lahat at muling sumunod sa kanila sa daan. Sa pagkakataong ito, na may layunin, maaari silang lumipad ng mas mabilis. Sa daan, nakasalubong nila ang dalawang grupo na naghahanap ng mga sagradong relikya, at ang ilan ay nag-aaway at nagtatalo. Ye Fan at iba pa hindi tumigil ang mga tao, mas mabuting gumawa ng higit sa isang mas kaunting bagay. Ang oras ng pagbubukas ng mga guho ay limitado, kaya dapat nating bigyang pansin ang mga lugar na karapat-dapat pansinin. Ang lawak ng mga guho ay lampas sa imahinasyon ng lahat. Palaki na rin ng palaki ang sukat ng masasamang espiritu na lumalabas paminsan-minsan. Sapat na ang ilang masasamang espiritu para banta ang kaligtasan ng lahat. Ngunit kasama si Ye Fan, gaano man karami ang masasamang espiritu ay walang problema. Pero, ang pagtaas ng konsentrasyon ng mga masasamang espiritu ay ginagawang lalong mapagbantay sila ni Yaoer at ang iba pa. Kung tutusin, hindi kung sinong just like Ye Fan, ang kapangyarihan ng kaguluhan ay napakahirap saktan siya. Ang pangkalahatang banal na kaharian ay hindi makayanan ang baha ng mga pag-atake mula sa isang malaking bilang ng makapangyarihang masasamang espiritu. Unti-unti ding napagtanto ni Ye Fan na ang mga masasamang espiritu ay banta sa Odin Empire at maging sa mga baha. Gaano kalaki? Pagkatapos ng lahat, kahit na ang banal na lupain ay kailangang maging maingat, kung hindi, malamang na walang babalik. Pagkatapos, lumilipad ng halos isang araw, lahat ay nakarating sa posisyong inilalarawan sa mapa. Yun lang. Nang makita ang eksena sa unahan, tumigil si Ye Fan at ang iba pa sa hangin, at nagulat ang lahat. Kabanata 2400. Liwanag ng apoy. Umaapoy na apoy. Ang itim-pulang apoy ay parang isang higanting Optimus Prime. Sa pagtingin sa paligid, ang nagninangas na halijing ito ay tila 12-dosenang milya ang lapad. Ilang dosenang milya ang layo, mararamdaman mo na ang temperatura sa unahan, at tumataas ito. Ang pulang lugar na ito ay ang apoy na umaabot sa langit. Si Rao ay isa ring matalinong tao, at nabigla siya sa eksenang nasa harapan niya sa sandaling ito. Napakalakas ng apoy, napakalayo, napakainit na. Hindi. Nagtataka na ang mga guho na ito ay tuyo, at mayroong napakalaking pagan. Baluktot na. Si Ye Fan ay mas mahusay, ngunit ang iba ay kailangang magsimulang gumamit ng kanilang paglilinang upang labanan, kung hindi ay masusunog nila ang kanilang mga katawan. Hindi pwede. Saintess, Elder. Hindi na ako makakatagal pa. Ilang 10,000 poison sects Duotian realm sects ang hindi nakatiis noong ilang milya ang layo nila. Pumunta ka sa labas at maghintay, hindi mo kailangang lumapit. Pinunasan nila ni Yaoer ang pawis sa kanyang noo at naunawaan ang grupong ito ng mga lalaki. Salamat Saintess. Maraming tao mula sa Duotianman ang mabilis na umatras, hindi nang ahas na manatili kahit sandali. Nilunok nila ni Yaoer ang kanyang lalamunan at nahihirapang sinabi, kamahalan na Sword God, napakalakas ng apoy na ito, natatakot akong hindi tayo masyadong magkalapit. Sumimangot si Ye Fan, malabo niyang naramdaman na ang pinakamalaking lihim ng relic na ito ay dapat nasa dagat ng apoy na ito. Subukan mo nang malapit sa iyong makakaya.
Sinubukan ng lahat at dumating libu-libong metro ang layo. Ang temperatura dito ay sapat na upang matuno ang metal, at ang lupa ay gamulong na sa magma. Hindi ito gagana. Gaano man ako kalapit, hindi ko na mahawakan ang banal na katawan. Sabi ni Elder Rondo. Napansin ni Yefan na ang ilang tao sa paligid niya ay namamatay, at sinabing, subukan nating lumipad para makita kung may iba pang shortcut na makapasok sa lugar na iyon. Tumango ang lahat, lumayo, at lumipad sa paligid ng haligi ng apoy. Ngunit makalipas ang halos isang araw, natuklasan ng lahat na ang saklaw ng haligi ng apoy na ito ay napakalaki, at walang puwang. Kung tungkol sa nakaraan mula sa mataas na lugar, ito ay mas hindi totoo. Hindi banggitin na ang kalangitan ay puno ng kapangyarihan ng kaguluhan at masasamang espiritu, ang pangunahing punto ay ang mga apoy ay tila nag-iipon ng higit at higit habang sila ay umakyat, at sila ay ganap na sarado. Ang apoy na ito ay tumataas mula sa lupa. Imposibleng dumaan sa lupa, at ito ay masyadong mapanganib. Bumantong hininga si Sen Ying, ang iyong kamahalan na Sword God, tila dito lang tayo mapapahinto, napakalakas ng apoy. Hindi ko kakayanin kapag hinihintay kong linangin ang banal na kaharian, kahit na may banal na relikya, hindi ko ito makukuha. Tumingin si Yefan sa paligid at sinabing, walang masasamang espiritu sa paligid. Tila ang apoy na ito ay maaaring sirain ang mga masasamang espiritu, o umatras. Napakalakas ng apoy na ito na tiyak na mapapatay nito ang masasamang espiritu. Tila ang kapangyarihan ng apoy na ito ay nalampasan ang kapangyarihan ng kaguluhan. Ito ay hindi kapanipaniwala, bulong ni Zhong Yi. Biglang nag-react si Lan Yaoer, Your Excellency Sword God, ibig mong sabihin. Baka may mga sinaunang nilalang na pinatay ng masasamang espiritu. Nagkibit balikat si Yefan, hindi ko masisiguro, ngunit ang sand table dahil ang apoy na ito ay may marka sa itaas, nangangahulugan ito na kapag may mga buhay na tao, nagkaroon ng apoy na ito. Kung hindi, kung ang lahat ay namatay, paano mamarkahan ang apoy na ito sa mesa ng buhangin? Napakalakas ng apoy, may apoy pa rin sa loob. May buhay ba? Umiling si Breton, hindi ako naniniwala. Sinabi ni Yefan, hindi talaga ako naniniwala, ngunit lagi kong nararamdaman na ang apoy na ito ay isang hadlang. Kahit na ito ang kaso, hindi namin maaaring tuklasin ang sitwasyon sa loob. Napabuntong hininga si Lan Yaoer, mas mabuting pumunta sa iba, huwag mag-aksaya ng oras dito. Saglit na nag-alinlangan si Yefan at sinabing, susubukan ko ito at tingnan kung may paraan para makapasok. Nagulat ang lahat, at nagmamadaling sinabi ni Breton, ang iyong kamahalan na Sword God. Huwag maging pabigla-bigla. Kahit na ikaw iyon, natatakot ako sa apoy na ito. Lumingon si Yefan at sinabing, huwag kang mag-alala, hindi ako magpapakamatay, babalik ako kung hindi ko kaya. Pagkatapos sabihin iyon, nagsimulang lumapit si Yefan sa flame pillar ng mag-isa. Triple disintegration. Sword intent double disintegration. Kasing sarap ng tubig. Ang Golden Sword Intent Lake ay kumalat sa mataas na temperatura, na bumabalot sa buong masa ni Yefan. Ang pamimilit ng Sword Intent ni Yefan sa oras na ito ay nagpang-inig na kay Lan Yaoer at sa iba pa sa di-kalayuan. Gayunpaman, ang Sword Intent, na tila nakakatakot sa kanila, ay hindi pa rin nakakaya na mawala ang mataas na temperatura sa labas. Naramdaman ni Yefan na nahihirapan siyang huminga at bumibigat ang tibok ng kanyang puso. Nang siya ay ilang daang metro lamang ang layo, naramdaman ni Yefan na ang kanyang layunin sa espada ay mabilis na naaalis. Paano ito posible? Matapos ang pagkakawatak-watak ng Triple Sword Intent, ang Sword Intent pagkatapos ng disintegration ng Double Sword Intent ay dapat kayang labanan ang banal na parusa ng Chaos. Maaaring ang lakas ng apoy na ito ay talagang nalampasan ang kapangyarihan ng kaguluhan. Hindi nakatulong, naisip ni Yefan ang ningas na minsang iniluwa ng Suzaku. Pwede bang? Ito talaga ang antas ng ganoong klase ng apoy ng Suzaku. Ungol ni Yefan. Pagkaraan ng ilang sandali mag-alinlangan, walang pagpipilian si Yefan kundi subukan ang sarili niyang mga pakulo. Demonyong espada ng Purgatorio. Ang itim na apoy ay mabilis na nakakabit sa kalahati ng katawan ni Yefan, na may hawak na itim na higanteng espada. Ayaw talagang alisin ni Yefan ang iba pang lumilipad na espada, dahil alam na niya na ang mga lumilipad na espada na iyon ay maaaring maging tinunaw na bakal sa sandaling lumabas ang mga ito. Ngayon ang lahat ng mga bagay sa kanyang katawan ay protektado ng layunin ng espada, kung hindi, lahat sila ay masisira. Sa oras na ito, ang pamimilit na inilabas ni Yefan ay nagpatens na kay Lan Yaoer at sa iba pa. Maaaring mapabuti. Ang layunin ba ng espadang ito ay ang pamimilit pa rin na dapat taglayin ng banal na lupain? Kung ang banal na kapangyarihan ng inyong kamahalan na Sword God ay hindi makapasok sa apoy na iyon, kung gayon hindi na talaga natin kailangang umasa pa. Bumantong hininga si Sen Ying. Naisip din ni Yefan. Kung ang mga espadang demonyo ay hindi makapasok sa apoy, kung gayon hindi niya magagawa. Yan Mie Embers. Biglang naglabas ng espada si Yefan, sinunog ng itim na apoy ang mga particle, at ang layunin ng maitim na espada ay gumuhit ng half moon arc. Nang ang madilim na liwanag ng espada ay nahulog sa apoy, isang maliit na siwang ang napunit, ngunit ito ay nilamon sa isang iglap. Natigilan si Yefan. Siya ay talagang hindi ang kalaban ng apoy na ito.
Ang kapangyarihan ng apoy na ito ay talagang nalampasan ng kanyang espadang demonyo. Ito ba talaga ang kapangyarihan na dapat taglayin ng mundong ito? Galit na galit, tiniis ni Yefan ang kanyang pagkamausisa at walang pagpipilian kundi ang tumalikod at umatras kay Lan Yaoer at sa iba pa. May langit sa labas ng langit, parang hindi sapat ang cultivation, hindi ako makapasok. Sabi ni Yefan na may pilit na ngiti. Ang bawat isa ay may mapait na hitsura sa kanilang mga mukha, iniisip na hindi kasapat na nagsasanay, at sila ay natakot sa kanilang mga tuhod pagkatapos ng ilang milya. Your Excellency Sword God, ang kapangyarihan ng apoy na iyon ay tila higit pa sa kapangyarihan ng kaguluhan. Namangha ako kung gaano kakalapit sa antas na iyon. Palaging maraming misteryo sa mga sinaunang guho. Tumawa si Senying. Tumango si Yefan, kung gayon ay umalis na tayo. Habang nagsasalita siya ay biglang lumitaw sa harap ng lahat ang isang figure na nakasuot ng pulang damit. Si Xiao Ziner, ang lumabas sa ring. Mabaho Yefan, bakit ayaw mo akong subukan? Nakalimutan mo ba, o minamaliit ako? Galit na sabi ni Xiao Ziner, na nakatitig sa kanyang mga mata ng Phoenix. Hindi maiwasan ng lahat na matigilan, iniisip kung saan nanggaling ang babaeng ito. Sumimangot si Yefan at same time na sinabi, Ziner, huwag kang maging katawa-tawa, kahit na ikaw ay isang Phoenix girl, hindi ito nangangahulugan na ang anumang apoy ay hindi makakasakit sa iyo. Ang apoy na ito ay masyadong malakas, at ang agwat sa pagitan ng iyong kaharian ay masyadong malaki. Siyempre hindi niya ginawa. Kalimutan si Xiao Ziner, at si Xiao Jin ay na-upgrade na sa isang Fire Dragon. Ngunit ang problema ay kung masyadong malaki ang puwang, gaano man kalakas ang resistensya ng apoy, hindi ito makakayanan. Higit sa lahat, hindi gustong hayaan ni Yefan ang kanyang babae na makipagsapalaran ng mag-isa. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.